Mag-aapat na pung taon na magmula nung mahulog si Yu Sung-woo sa ibang mundong ito, ang kanyang naging journey ay nagsimula sa wala, gayunpaman sa pagkakataong ito'y ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok na ni sa isang swing lang ng espada, ay nagawa niyang malipol ang Ultimate Demon King. Sa kasalukuyan siya ay nasa level 255 na, kasama ang tatlong iba pa. Ilang sandali pa'y mayroong lumitaw na liwanag at ang liwanag na ito, ay hudyat at tangan ng presensya ni Goddess Gaia. Aking mga bayani, bungad niya, siya raw ay naniniwala sa lahat ng mga ito, sa simula pa lang ay alam niya nang magagawa ng mga itong matalo ang Ultimate Demon King. Ano pa, tanong na tugon ni Sung-woo sa seryosong tono. Ito ay ngumingiti, napahingi ng tawad ang goddess. Kasabay ng paglapit ay nagtanong si Sung-woo kung talaga bang seryoso ang pagngiti-ngiti nito ngayon. Yung iba ay binigyan nito ng magagandang abilities, mga sandata at malalakas na party members, ngunit sa kanya, wala itong ibinigay na kahit na ano. Tugon ng goddess, siya raw kasi ay naubusan ng sapat na divine power dahil sa siya ay nag-summon ng napakaraming mga otherworlders, subalit sumigaw lang si Sung-woo na ano raw ba kaya kung tagpasin niya na lang ito, siya ay pinigilan ng orc at pinakiusapan ng isa pa na kumalma. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Goddess Gaia habang nakatingin kay Sung-woo. Sa kanyang isip ay inilahad na definitely ito'y naging lubhang napakalakas na, napatanong kung papaano ito naging posible para sa isang tao. Ubo niya, well, in any case ang lahat ng mga ito ay bibigyan niya ng reward, so ano raw ba ang gusto ng mga ito? Sumagot ang orc na gusto niyang tumungo sa susunod na battlefield, subalit, siya ay umaasang mayroong just at great cause para doon. Well, sabat ng isa, siya raw ay walang anumang gustong hilingin since siya ay tumungo sa isang great adventure kasama ang mga great comrades. Ano, sabat ni Sung-woo sabay hila sa kanyang pisngi. Hindi raw ba ito nahihiyang magsalita ng ganito? Sinabi ng party member na bakit naman daw ba siya mahihiya, talaga namang ang mga ito ay ang best comrades sa mundong ito. Sinabi ng elf na ang gusto niya ay ang kapangyarihang maglakbay sa anumang dimensyon, siya rin daw ay hayaan itong makagamit ng mga sandata. Sumagot ang goddess na maaari niya itong matulungan patungkol sa dimensional travel, subalit ang sandatang parte ay medyo, well, maaari niya raw bang marinig ang rason para rito. Sumagot ang elf na obviously para sa revolusyon, isang revolusyon para sa mga lahing na-exclude at nabuli, naway ang siklab ng revolusyon ay lumawig sa lahat ng dimensyon, ang mga sandata ay itututok nila sa mga taong nasa pribilehiyo. Yeye, pagsang-ayon ni Sung-woo, talagang ikaw na ikaw ito, Red Elf. Huho, tugon ng elf, salamat daw at siya'y kilalang kilala nito. Sa kanyang isip ay inilahad ng goddess na ang mga ito'y tumigil na sa pag-encourage sa isa't isa at kasabay ng buntong hininga ay tinanong si Sung-woo kung papaano naman daw ba ito, ano ang gusto nito. Napaisip si Sung-woo, pera at mga items, siya ay mayroon ng napakaraming taglay na ganoon. Patungkol naman sa mga bagay na tulad ng kapangyarihan at katanyagan, iyon ay maaari niyang makuha kahit na anumang oras na gustuhin niya, kaya siya ay hindi na magbabother pa patungkol doon. Para sa isang tulad niya na ngayon ay nasa level 255 na, siya ay mayroon ng kapangyarihang maglakbay sa mga dimensyon at i-conquer ang iba't ibang mundo. Sa kasalukuyan ang pinakakailangan niya ay, biglang dumaloy sa kanyang isip ang isang partikular na alaala. Ito ay yung panahong kakarating niya pa lang sa mundong ito, nung siya ay nasa level 1 pa lang. Dito ay biglang nagreklamo ang kanyang tiyan, kaya agad niyang iginala ang kanyang paningin hanggang sa matuon sa signage ng isang kainan. Sa loob siya sana ay mag-o-order na nang bigla siyang inunahan ng isang customer. Boss, sigaw nito, yung palagi niyang ino-order ang ibigay nito, thus si Sung-woo ay gamaya na lang ng order. Ilang sandali pa ang order ay na-serve na. Wow, sambit ni Sung-woo sa kanyang isip, sa wakas siya ay makakakain na ng maayos na pagkain. Kasabay ng pagtagas ng mga luhay, nagpasalamat at nagsimulang lumantak. Uy Mr. Hero, sundot ng goddess sa kanyang pisngi. Uy Mr. Sung-woo, ano, inaalala daw ba nito ang nakaraan? Ang kanyang daliri ay biglang sinunggaban ni Sung-woo. Oo, tama, sambit niya, tama, ganoon nga. Inaalala niya yung sandaling iyon, inaalala niya yung araw na siya ay sinamon nito rito nang hindi man lang binibigyan ng kahit na isang potion. Tugon ng goddess, umano'y gaya ng sinabi niya na noon, subalit siya ay pinutol ni Sung-woo. Siya raw ay nakapagpasya na, gusto niyang bumalik sa kanyang hometown at magbukas ng restaurant. Ganito ang reaksyon ng apat sa kanilang narinig. Pautal na sambit ng goddess, restaurant.
Sinabi ni Sungwoo na iniisip niyang hayaan ang mga tao ng kanyang hometown na malaman ang patungkol sa mga pagkain ng mundong ito. So sambit ng elf, so gusto nitong ibenta ang mga pagkain ng mundong ito sa mundo nito, tama raw ba yung narinig niya? Well, lahat ni Sungwoo obviously ang mga earth dishes ay napaka-common na doon, kung kaya meaningful lang na ang mga pagkain dito ang i-offer niya sa kanyang restaurant. Baliw sambit ng elf, nagtanong ang orc kung ito ba ay seryoso, habang sinabi naman ng isa pa na naway ang mga earthlings ay mabiyayaan ng God's blessing. Nagtanong ang goddess kung ano ang pinagsasasabi nito, ang pagkain sa mundong ito ay ang siyang pinakamalala sa lahat ng dimensyon, sa kasamaang palad ay hinigpitan lang ni Sungwoo ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada at itinarak sa lupa sa harap mismo ng goddess, isang bagay na labis nitong ikinat. Sa seryosong tono ay sinabi ni Sungwoo na iyon nga mismo ang dahilan, umano'y ang ibig niyang sabihin, napaka-unfair naman kung siya lang ang makakatikim sa mga lousy na pagkain ng mundong ito, tama raw ba? Ang Seoul ay isang syudad ng kasaganaan at kapayapaan, kung saan nananatiling nakasindi ang mga ilaw sa magdamag. Gayunpaman, kasunod ng paglitaw ng mga gates at mga halimaw, ang pangalang Seoul ay bigla na lang naglaho ng walang bakas. Sa rooftop ng isang skyscraper sa isang syudad na itinuturing na Disaster Zone Sect A ay makikita ang isang lalaki, na pamura. Kasabay ng paghakbang palapit ay sinabi ng isang babae na bilang isa sa top 100 highest level hunters, pakiusap protektahan nito ang dignidad nito bilang First Order, ang lalaki tinawag bilang Mr. Baek Kang-hyuk. Si Kang-hyuk ay kilala rin sa codename na Superstar. Inilahad niya sa babae na sadyang hindi niya lang talaga mapigil ang mapamura, kailangan niya rin daw bang isarado iyon, ang gate ang tinutukoy niya. Hindi tugon ng babae, umano'y hindi na kailangang isarado pa nito ang low-rank gate na ito, since ito'y magsasarado rin naman sa hindi katagalan. Sinabi ni Kang-hyuk na siya'y sawang-sawa na sa pagtatrabaho ng overtime. Tinanong ang babae kung alam ba nito kung ano ang nangyayari. Ang babae sumagot na ito ay isang danger zone, walang anumang espesyal hanggang sa ito ay maging strange. 4 na araw na ang nakararaan, lubhang napakaraming halimaw ang lumilitaw. Well, tugon ni Kang-hyuk, iyon daw ay totoo, subalit tingnan nito ang isang iyon, ito ay kumikilos na tila ba hinahabol ng isang savage beast. Sinabi ng babae na ganito rin ang sinabi ng Second Order na si Min, si maaaring ang boss ay lumitaw sa hindi katagalan at pakiusap ito'y tumigil na sa paninigarilyo, iwinaksi ang kamay ni Kang-hyuk. Kasunod nito'y biglang bumuhos ang ulan. Mura ni Kang-hyuk, ito raw ay napaka-annoying. Kasabay ng pagbaling hakbang at paghagis sa kanyang hawak na sigarilyo ay inilahad na kung ganoon ang sinabi ni Mincy, dapat lang na magsagawa sila ng boss raid sa lalong madaling panahon, sabihin nito sa mga iyon na siya ay magkakaroon muna ng 2-day break. Ano, pagtataka naman ng babae bigla ang bakasyon, nagtanong kung saan nito binabalak tumungo sa ganitong oras ng gabi. Sa seryosong tono ay sinabi ni Kang-hyuk na wala siya sa mood sa araw na ito, kung kaya, tatanggalin niya muna ang mga fatigue sa kanyang katawan na dulot ng pagtatrabaho ng overtime. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon. Alright, sambit ni Kang-hyuk, siya ay nakapagpasya na, siya ay tutungo sa lugar na iyon. Inilahad sa kanyang isip na ang fatigue mula sa pagtatrabaho ng overtime, ang pressure mula sa mga laban at walang laman na tiyan, ang kanyang nararamdamang stress ay nasa limits na ngayon. Kasabay ng paghakbang ay idinagdag na papaano kung masama ang lasa ng pagkain, siguro naman ang mga ito'y nakahandang mabasagan ng signage, hindi raw ba sa kabilang banda papaano naman kung ang pagkain ay masarap, then ang mga ito ay papagalitan niya sa pamamagitan ng pagkain dito araw at gabi. Kasabay ng pag-extend ng kamay patungo sa doorknob ay napansin ni Kang-hyuk ang nakasabit na karatula. Patanong na sambit niya, sarado na, hay, ang malas naman kung ganon. Gayunpaman, papaano naman daw ba mangyayaring siya ay mapipigilan ng karatulang ito mula sa pagpasok, siya ay ang First Order, ang superstar na si Baek Kang-hyuk, ito raw ay napaka-ridiculous. Sa loob ng kanyang restaurant ay inilahad ni Sungwoo na sa ngayon ay hindi pa rin siya nakakapirma ng kontrata sa isang ingredient supplier, at kailangan niya pang bumili ng ilang mga kagamitan. Pagkatapos na humigop ng kape ay inilahad na mag-4 na araw na magmula nung siya ay makarating dito sa Earth. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi naman urgent, kaya walang dapat na ipagmadali. Dumampot ng isang CD, hay, ito raw ay ang buhay, manunood ng movie habang nagkakape.
Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay bigla na lang sumabog ang pinto, kagagawan ni Kang Hyuk. How empty bungad niya lumalabas na walang anumang customer sa araw na ito, tama raw ba? Hindi nakaimak saglit si Sungwoo. Kasabay ng paglingon ay inilahad na iyon ay dahil sa sila ay hindi pa opisyal na nagbubukas, subalit umupo lang si Kang Hyuk at nagsabing wala siyang pake. Ito raw ay mag-serve sa kanya ng kung anong masarap, pinigilan ni Sungwoo ang kanyang nararamdamang inis. Sa kanyang isip ay inilahad na sinira nito ang kanyang movie time tapos nagsasalita pa ng ganito sa kanilang unang pagkikita, ano ang punk daw ba na ito ay gusto ng mamatay. Ngunit teka lang kung titingnan ng mabuti ang customer na ito ay, hasambit ni Kang Hyuk nagtanong kung ano ang tinitingin-tingin nito, wala tugon naman ni Sungwoo. Idinagdag sa kanyang isip na sa taglay nitong mahin at marurupok na mga braso at binti siya raw ay natatakot na ito ay madudurog na sa isang low kick lang isa pa, ang mga mata't mahina nitong kukute ay ni hindi man lang nagawang maintindihan ang karatulang sarado. Hay ito raw ay isang nakakaawang bata, gaano na raw ba ito katagal na nabubuhay ng walang sapat na pagkain ni ito rin ay walang anumang asal at konsensya, malamang na maging ang utak nito ay lumiit na rin. Ang bagay na ito ay ikinagalit ni Kang Hyuk, nagtanong kung bakit siya nito tinitingnan na para bang siya'y kinakaawaan nito, hindi raw ba nito nakikita ang kanyang coat, siya ay ang first order. Sa kasamaang palad ay binuksan lang ni Sungwoo ang ref, titingnan niya raw kung ano ang mayroon sa araw na ito, hoy hiyaw ni Kang Hyuk, siya raw ba ay minamock nito. Grabe, ito raw ay napakabastos, sige bigyan na lang daw siya nito ng kahit na anong maaaring makain ng tao. Hamsambit ni Sungwoo sa kanyang isip, maaaring ang mga ingredients na ito ay lubhang napakatapang. Well kid, ito raw ay bibigyan niya ng pabor, siya ay magsiserve dito ng isang bagay na precious, inilapag ang karne sa sangkalan. Lumalabas na ang karneng ito pala ay isang shoulder meat na matatagpuan sa pagitan ng mahabang leeg at pakpak ng isang red dragon. Kung ito ay ikukumpara mo sa karne ng baboy ito ay maituturing na pork scotch, nagsimula si Sungwoo sa paghiwa. Ang dragon meat ay nagtataglay ng spirit of the flame at dahil dito, ito ay mayroong matapang na aftertaste ng apoy. Kailangan mo itong hilbanahin ng fruit juice upang magkaroon ng luxurious na lasa at ang napili ni Sungwoo sa araw na ito ay grape juice, ito ay ibinuhos niya ng dahan-dahan sa nakasalang na karne. Although ang lasa nito ay hindi naman ganoon kasama para kay Sungwoo kailangan niyang maglagay ng extra, upang magkaroon ng good effect sa kanyang kauna-unahang customer. Gaya ng inaasahan, lahat niya ang pagluluto ay nakakaaliw, narinig ni Kang Hyuk ang paghiyaw ng karne. Lahad niya kay Sungwoo na mali lang siya nang rinig, tama raw ba sa tingin niya raw narinig niyang humiyaw ang karne, ngiti lang ang isinagot ni Sungwoo. Dagdag ni Kang Hyuk, hindi raw ba tila sumigaw yung karne ngayon lang, subalit sumagot si Sungwoo na malamang iyon ay guni-guni lang nito. Pagkatapos na maglagay ng paminta sa steak ay hinango ni Sungwoo ang asparagus at pagkatapos, ay isinerve kay Kang Hyuk. Ang dish na nakahain ay pinagmasdan ni Kang Hyuk ng maigi, sa kanyang isip ay inilahad na ayaw niya mang aminin, subalit ang taong ito ay incredible. Sinabihan si Sungwoo na ang flambeing nito ay decent at ang fire show nito, ay hindi na rin masama. Hapatanong na tugon ni Sungwoo, siya raw ba ay ina-acknowledge nito? Ang atensyon ni Kang Hyuk ay muling natuon sa dish. Sa kanyang isip ay inilahad na ang steak na ito ay napakamahalimuyak, mayroong kaunting fruity scent at ang pagkakasir, ay napaka-amazing din. Malamang na ito raw ay napakasarap, ngunit teka lang owner, ano raw ba ang pangalan ng dish na ito? Sumagot si Sungwoo na ito ay Reus steak. Sinabi ni Kang Hyuk na hindi niya pa naririnig ang patungkol dito noon, subalit ito'y susubukan niya, nagsimulang mag-slice, sa kasamaang palad ay mukhang hindi niya magawa. Siya ay nagbuhos pa ng effort, gayunpaman, kahit na anong gawin niya hindi niya magawang ma-slice ang steak. Sambit niya kay Sungwoo, ito raw ay napakakunat na hiwain, tugon naman ni Sungwoo, kung ganun siya na ang mag-e-slice para rito. Sa kanyang isip ay inilahad na natural lang na ito ay hindi magawang ma-slice ng weakling na ito, lumalabas na kaya pala Reus steak ang pangalan ng dish ay dahil sa ang karneng ito ay karne ni Kyle Reus, isang elder red dragon na nakalaban noon ni Kang Hyuk. Sa loob ng 1,800 na taon ito ay naging elder ng mga red dragon, ito ay ang kanang kamay ng Ultimate Demon King at sa katunayan, siya ay nahirapang talunin ito.
Sinimulan niya ang pag-slice sa steak. Sinabi ni Kang Hyuk na hindi niya alam kung mayroon bang kutsilyo na makakahiwa sa karneng ito, subalit, siya ay hindi makapaniwalang ito ay nahiwa na ng taong nasa harap niya. Sinabi ni Sungwoo na malamang na ito ay napagod lang ha. Tugon ni Kang Hyuk, malamang ganoon nga, well anyway ito raw ay susubukan niya na. Thus ganoon na nga ang ginawa niya. Gayunpaman nang matikman ay mayroon siyang kung anong naramdaman at ilang sandali lang, siya ay bumuga ng apoy. Hindi malaman ni Kang Hyuk kung ano itong nangyayaring ito, bakit mayroong lumalabas na apoy sa kanyang bunganga at ang lasa, ito raw ay napakalala. Good sambit ni Sungwoo, sinigurado niya raw na ang lasa nito ay magiging napakasama. Patanong na tugon naman ni Kang Hyuk, idinugtong ni Sungwoo na ang pagkaing kinain nito ay para sa survival at strength at iyon ang dahilan kung bakit napakalala ng lasa ng dish na ito. Pagtataka ni Kang Hyuk na patanong sa kanyang isip kung bakit hindi niya magawang may suka ang walang kalasa-lasang piraso ng karneng ito. Siya raw ba ay magpapatuloy na lang sa pagkain, subalit ito ay napakainit, talaga raw bang ang bukod tanging paraan ay ang lunukan ito. Thus ang ginawa niya ay ganoon na nga ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kung anong reaction at sa sumunod na segundo siya ay bumagsak, grabe ito raw ay napakalala. Makalipas ang isang oras ay nagawa ng makabangon ni Kang Hyuk habang si Sungwoo naman, ay humihikab sa harap niya. Sambit ni Kang Hyuk pagkatapos siyang subukang patayin ng chef na ito gamit ang dish na ito'y mayroon pang ganang humikab-hikab sa harap niya, binalak na umatake gamit ang sipa sa kasamaang palad. Ito'y sinalulang ni Sungwoo ng walang kahirap-hirap, isang bagay na ikinabigla ni Kang Hyuk. Nagtanong si Sungwoo kung ito lang ba ang lahat ng lakas na mayroon ito pagkatapos nakainin ang kanyang dish, so talaga raw palang ito ay isang weak lang. Weak lang, dagdag niya pa, ito raw ay isang 3-star meat. Ganito ang reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Patanong na sambit niya, isang weak lang sino? Siya? Oo, ikaw nga, pangiting tugon ni Sungwoo. Ganito ang reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Sambit niya, iniisip nitong siya'y mahina. Kasabay ng binabalak na muling pag-atake ay isinigaw na siya ay ang first order na si Baek Kang Hyuk. Sa kasamaang palad ay in-extend lang ni Sungwoo ang kanyang kamay. Si Kang Hyuk ay pinitik sa noo, na naging dahilan naman ng kanyang pagtilapon. Sinabi ni Sungwoo na kahit na ito pa ay galit bakit nito susubukang muling umatake, well ito raw ay matulog na muna ulit saglit. Sa puntong ito ay na-curious si Sungwoo sa first order na bukang bibig ni Kang Hyuk, kaya siya ay nag-search at natuklasan, na ito pala ay kabilang sa 100 strongest hunters ng mundo. Hindi makapaniwalang sambit ni Sungwoo, ang weak lang na ito ay isa sa 100 strongest hunters ng mundo, ito raw ay ridiculous. Kung ganito kahihina ang mga hunters mukhang ang Earth ay nasa kapahamakan, subalit ayaw niyang makialam, bigla siyang mayroong naisip na idea at kasunod nito, ay nagbigay ng ganitong tingin kay Kang Hyuk. Dahil sa biglaang paglitaw ng mga gates, isang bagong trabaho ang nilikha upang labanan ang dumadaming mga halimaw. Ito ay ang pagiging hunter at ang pinakamalakas sa 100 strongest hunters ng mundo, ay ginawaran ng titulong First Order. Sa loob ng restaurant ni Sungwoo ay makikita ang pagkautaw ng pinakamalakas kuno na hunter ng mundo humihingi ng tawad, syempre kanino pa ba kundi sa ating bida. Sambit ni Sungwoo lumuluhod dahil lang sa siya ay mas malakas. Yung inasal nito kanina, ganoon din daw ba ang inaasal nito sa ibang mga restaurant? Hehe, tugon ni Kang Hyuk. Sa kanyang isip ay inilahad ni Kang Hyuk na walang duda na ang taong ito ay isang foreigner at kapag siya ay nagkamali rito, tiyak na ito na ang kanyang magiging katapusan. Good lahad ni Sungwoo kasabay ng paglapag sa kanyang baso, kung ganon gagawin niya itong bagong tao, isang bagay naman na agad na sinang-ayunan ni Kang Hyuk. Sinabi ni Sungwoo na ito ay ang first order kung kaya kailangan nitong maging mas malakas upang maprotektahan ang mundong ito. Tama raw bang, ngunit sabat ni Kang Hyuk sa kasamaang palad, siya'y hindi binigyan ng pagkakataong makapagsalita ni Sungwoo. Edukasyon lahad ni Sungwoo umano'y ang pagpasa ng skills, knowledge at paggabay sa isang individual na bumaybay sa tamang landas ay pagtuturo rin upang ang isa ay maging isang kasiyasiyang tao, kung kaya ito ay kanyang e-educate. Nagtanong si Kang Hyuk kung papaano naman ba kapag siya ay tumanggi, ganoon ba? Tugon naman ni Sungwoo, teacher, agad na hiyaw ni Kang Hyuk, siya raw ngayon ay nasa pangangalaga na nito.
Gudlahad ni Sungwo at muling dumaldal umano'y una ito'y pagkakalooban niya ng karunungan patungkol sa mga tao nagpatuloy sa pagdaldal, hanggang sa dumugo ang tenga ni Kang Hyuk. Grabe sambit niya sa kanyang isip ang matandang ito raw ay walang katapusan, umano'y malamang na kapagka ito ay natapos ang mga katagang mabibitawan nito ay maaari nang makapagtayo ng gusaling mayroong 14 na palapag. Teka lang teacher sabat niya, nagtanong kung ano ang dati nitong trabaho. Sumagot si Sungwo na siya ay dating isang middle school teacher. Nagtanong si Kang Hyuk kung ang itinuturo ba nito ay philosophy. Tugon ni Sungwo, tama ganoon nga, ito raw ay tama. So lumalabas na ito raw pala ay mayroong napakahusay na intuition. Kasabay ng pagpalakpak ay idinugtong na ngayon, kailangan nitong matutunan ang importance at value ng pagkain. Ano sigaw ni Kang Hyuk, iyon ay tinatawag nitong pagkain, kahit na sino ay makikitang iyon ay isang chemical weapon. Hasambit ni Sungwo, nagtanong kung tama bang sabihin nito ang ganitong bagay sa isang pagkaing pinag-ukulan ng oras ng isang individual sa paggawa, isang bagay naman na ikinaalarma ni Kang Hyuk na iintindihan niya na raw kaya pakiusap ito ay tumigil na. Kung ganun lahad ni Sungwo ang conclusion, ang mga Koreano ay hindi dapat na magsayang ng pagkain. So lahad ni Kang Hyuk kasabay ng pagtagaktak ng mga pawis. So sinasabi raw ba nitong kailangan niya itong ubusin? Tama ganoon nga, tugon ni Sungwo. Namutla si Kang Hyuk sa kanyang narinig na pahiyaw at napaluha. Kasabay ng pagtapik sa balikat ay sinabi ni Sungwo na wag itong mag-alala dahil ito ay masasanay din kalaunan. Hindi hiyaw ni Kang Hyuk ni ito raw ay hindi maituturing na pagkain. Sabat naman ni Sungwo kasabay ng pagpigil, hindi raw ba't mayroong mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa harap ng mismong taong gumawa. Sumigaw si Kang Hyuk na ngunit ito raw ay hindi niya kayang kainin. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Sungwo na kaya nito, sabay salpak sa bunganga ni Kang Hyuk. Si Kang Hyuk ay napatawag sa kanyang ina, bago tuluyang bumagsak at mawalan ng malay. Sambit ni Sungwo, once na ito ay magising na malamang na ito ay iiyak at mag-iingay na naman, iyon ay hindi niya mahahayaang mangyari, kailangan niyang masigurong madigest nito ang lahat. Sa harap ng pinto ng basement ay idinagdag na ayaw niyang makitang mawasak ang planetang ito, kaya kailangan ng mga itong maging mas malakas. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ISAC headquarters. Sa loob ay sinabi ng babae na 2 araw nang nawala ang kontak nila sa taong iyon, naglabas ng kutsilyo ang isang hunter. Nagtanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya nito ipinatawag. Mapag-aalamang ang taong ito ay ang team leader ng support team, ang second order na si Min O'Keefe, yung tinatawag ni Kang Hyuk na Minsi. Sinabi ng babae na since ang taong iyon ay si Baek Kang Hyuk, napakalabong iyon ay nakidnap, hinuli upang imbestigahan o kaya naman ikinulong. Syempre naman, tugon ni Minsi, dahil papaano naman daw ba mangyayari ang bagay na iyon sa first order? Sino ang mayroong sapat na lakas upang gawin ang bagay na iyon sa taong iyon? Malamang na iyon ay nakapagdulot ng gulo at nagtatago. Maaari ring babae ang dahilan. Sinabi ng babae na siya ay labis na nag-aalala dahil 1 araw na lang ang natitira para sa kanilang paghahanda laban sa boss, kaya sa puntong ito ito na ay isang emergency, walang ibang magawa si Minsi bukod sa pagpigil sa kanyang inis. Ang troublemaker na iyon, lahad niya sinabihan ang babaeng wag mag-alala, iyon ay kanyang kakalagkarin. Mula doon ay lumabas na mula sa headquarters si Minsi. Ilang sandali pa'y huminto, nagsabing siya'y hindi binigyan ng ganitong skills upang hanapin lang ang troublemaker na iyon, kapansin-pansin ang ginawa niyang paglapat ng kamay sa kaliwang parte ng kanyang tiyan. Siya ay umupo, ipinikit ang mga mata't ginamit ang kanyang search skill at sa sumunod na segundo, ay nagawa niya ng matagpuan ang kinaroroonan ni Kang Hyuk. Ilang sandali pa ay narating niya na ang restaurant ni Sungwo. Napatanong kung ni ano ang ginagawa ng troublemaker na iyon dito, natuon ang paningin sa karatulang nasa gilid ng pinto. Hasambit niya ito raw ay nakalock, subalit, madali lang para sa kanyang ito'y buksan gamit ang lockpick. Maya-maya pa'y nagawa ng makapasok ni Minsi sa loob, ay iginala muna ang paningin, bago isinarado pabalik ng dahan-dahan ang pinto. Ang troublemaker na iyon, lahad niya malamang na iyon daw ay nasa basement, subalit saan niya matatagpuan ang daan, mapapansin ang silhouette ni Sungwo sa kanyang likod.
Ito naman ay nagawang mahagap ng peripheral vision ni Mincy agad na lumingon sinabi ni Sungwoo na siguro naman alam nitong trespassing ang ginagawa nito tama raw ba ganito ang naging reaksyon ni Mincy sa pautal na paraan ay napatanong kung papaano, sa pangiting paraan ay sinabi ni Sungwoo na kung kaya ang susunod niyang gagawin ay isa lamang self-defense. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng basement, kung saan makikita si Kang Hyuk. Kasabay ng pagbaba sa kanyang pickaxe ay nag-exhale, maaaring siya raw ay mamatay dito. Sa parehong pagkakataon ay mayroon siyang narinig na yapak hindi raw ba kaya? Gaya ng inaasahan lahat niya nang makita ng malinaw kung sino ang dumating umano'y gaya ng inaasahan Mincy alam niya raw, na ito ay pupunta rito para sa kanya. So kung ganun nasaan daw ba ang exit? Hoy Mincy dagdag niya pa nang hindi makatanggap ng sagot. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Mincy upang ipaalam na maging siya ay nahuli rin, ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Mula doon ay sabay nang naghukay ang dalawa at ilang sandali pa, ay binitawan ni Mincy ang kanyang pickaxe nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Hasabat ni Kang Hyuk hindi raw ba't ito naman ay napaka-obvious, ini-expand nila ang basement. Hindi mapigil ang mainis ni Mincy sa kanyang narinig hindi raw ba nito nakikitang siya'y nagiging sarcastic lang, bakit daw ba kasi ginalit pa nito ang isang halimaw na tulad nun. Biglang bumagsak si Mincy sa sakit ng likod at tagiliran sinabi ni Kang Hyuk na hindi niya raw kasi inakalang iyon pala ay malakas, hindi naman daw kasi iyon mukhang makapangyarihan nung una niya iyong makita o sa nakikita niya. Tinanong niya si Mincy kung natansya ba nito kung gaano iyon kalakas nung ginamit nito ang kanyang ability, nakita naman na nito si Hakan noon hindi raw ba? Oo tugon naman ni Mincy nakita niya na raw ang First Order Rank 6 at Return ng Warrior na si Hakan ngunit kumpara sa level nun na nasa level 85 lang, iyon ay napakalayo sa taong pinrovoke nito. Wow sambit ni Kang Hyuk so talaga raw palang iyon ay napakalakas magtatrabaho na naman daw ba ito? Hindi na ba muna ito magpapahinga? Sumagot si Mincy na kaysa sa magpahinga, mas pipiliin niya parong patayin ang taong gumalit sa halimaw na iyon sa kasamaang palad, si Mincy ay wala ng sapat pa na lakas upang ipagpatuloy ang binabalak niyang gawin. Hasambit ni Kang Hyuk at iyon daw ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto rito, bilang paghingi na rin ng tawad dito. Well anyways ito raw ay hindi maganda sapagkat ang boss ay malapit nang lumitaw kapag sila ay hindi pa nakalabas dito, kasabay ng pag-exhale ay sinabi ni Mincy na tama ganoon nga ito ay masama, sapagkat sila ay ang mga best hunters ng Sector A. Sa parehong pagkakataon ay maririnig ang pagreklamo ng tiyan ni Kang Hyuk saad niya kay Mincy sabay tawa ng hilaw siya raw ay wag nitong tingnan ng ganito, wala na silang magagawa pa patungkol doon since sila ay nakapagtrabaho na ng husto rito. Hay buntong hininga ni Mincy umano'y kahit na, mas maiging sila raw ay umalis na lang dito't humingi ng tawad sa owner. Sambit ni Kang Hyuk talaga raw bang iniisip nitong sila'y hahayaan nung makaalis dito ng ganoon kadali? Well tugon ni Mincy kung sasabihin nila ang sitwasyon malamang, isa pa do weird, pakiramdam niya'y ang charm ng taong iyon ay maaaring maging upright. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumipat ang eksena sa itaas at dito, ay sinabi ni Sungwoo sa dalawa na oo ang mga ito ay maaaring makaalis, ganito ang magkaibang reaksyon ng dalawa. Sharpshooter Min Okif tama babaling ni Sungwoo kay Mincy umano'y kung ganon, siya ay titigil na sa pagsasalita rito ng formal. O tugon naman ni Mincy hindi na raw nito kailangang maging formal pa sa kanya subalit, papaano daw ba nito nalaman ang kanyang pangalan? Sumagot si Sungwoo na sa pamamagitan ng Google, umano'y ang civilization na ito ay talagang napaka-convenient. Ngayon nasaan na raw ba ang kanyang manners well ang mga ito raw ay wag munang umalis dahil kahit na ang kanyang restaurant ay hindi pa opisyal na nagbubukas napaka-rude naman kung ang mga ito'y paaalisin niya ng hindi pinapakain, kung kaya ang mga ito'y ipagluluto niya muna. Hindi mariing tutol naman ni Kang Hyuk umano'y ang pagkain nito ay napakalala ng lasa. Well tugon ni Sungwoo, alam niya raw na ganito ang sasabihin nito. Kung ganun ganito na lang ito ay ang siyang magde-decide, kung ang gusto ba nito ay masarap o malala. Tugon ni Kang Hyuk sinong idiot naman daw ba ang pipili ng malala, syempre ang gusto niya raw ay masarap. Kung ganun lahat ni Sungwoo kung ganun siya ay magpe-prito ng ilang salmon sa foil para rito since mayroon pang natirang salmon dito, hasambit naman ni Mincy so mayroon daw palang choice.
Kung ganun siya raw ay bigyan nito ng subalit bigla siyang mayroong napagtanto teka lang talaga raw bang sila'y hahayaan nitong pumili, iyon daw ay hindi maaari dahil lubhang napaka-suspicious naman kung ganoon. Sinabi niya kay Sungwoo na ang pipiliin niya ay ang malalang lasa, kapansin-pansin ang reaksyon ni Kang Hyuk habang si Sungwoo naman ay natuwa. Mula sa ref ay kinuha niya ang piraso ng salmon tinanggalan ng plastic, at nagsimulang mag-slice. Kumuha ng cooking wine at ibinuhos at pagkatapos, ay ginayat ang mga sangkap. Napasabi si Mincy na ito ay incredible. Nagtanong si Kang Hyuk kung ito ba ay stupid, bakit pagkain na mayroong masamang lasa ang pinili nito. Well, tugon ni Mincy maging siya rin ay tinatanong ang kanyang sarili, subalit ang niluluto nito ngayon ay mukhang talagang napakasarap. Sinabi ni Kang Hyuk na ngayong nabanggit nito ito raw ay weird, dahil normally ay kailangan mong mag-spend ng 5 hanggang 10 minuto upang matanggal lang ang langsa ng isda ngunit ito, muling nagsalita si Mincy. Inilahad na marahil hindi nito nakikita subalit ito ay gumagamit ng asin at cooking wine sa parehong pagkakataon at gamit ang teknik na iyon, ang langsa ng isda ay naglaho ng instant na ninagmistulan ngang isang magic trick. Pagkatapos na mabalot ng foil ay inilagay na ni Sungwoo ang salmon sa pan-tinakpan sinindihan ang apoy, at pagkatapos ay isinalang. Isang bagay pa palalahad ni Sungwoo kay Mincy ang puso atay at kidney daw ba nito ay mahina by any chance, oo tugon naman ni Mincy kaunti, ito raw ay medyo sensitive. Well lahad ni Sungwoo kung ganun hindi niya maaaring ibigay rito ang kanyang normal na war dish oo tama ganoon nga tuya naman ni Kang Hyuk ang taong ito ay ni hindi tumatagal ng 5 minuto sa digmaan nang hindi naghahabol ng hininga, well lahad ni Sungwoo kung ganun bibigyan niya na lang ito ng medicinal food. Agad siyang kumuha ng malalim na pan at nagsimulang maghalo sambit naman ni Kang Hyuk ang akala niya raw ito ay gagawa ng kung anong bagay na nakakatakot, subalit mukhang normal naman ang niluluto nito ngayon. Hahahamin si ito raw ay maswerte, ang akala niya pa naman ito ay magdurusa sa araw na ito. Ilang sandali pa ay inangat ni Sungwoo ang takip ng isinalang niyang salmon ito raw ay naluto na, agad na isi-nerve kay Kang Hyuk. Wow sambit naman ni Kang Hyuk ito raw ay talagang mukhang napakasarap agad na dumampot gamit ang chopsticks sa mubo tinikman, napadpad sa kung saan. Shit ito raw ay napakasarap bakit daw ba kasi ito ay gumagawa pa ng ganoon kalalang pagkain marunong naman pala itong magluto ng ganito kasarap, nagtanong si Mincy kung bakit ito nagmumura. Well lahad ni Sungwoo isipin na lang daw nito ang bagay na iyon bilang kanyang hobby, sabay abot ng sauce. Grabe sambit naman ni Kang Hyuk ito raw ay mas lalo pang sumarap sa sauce at pagkabaling ni Sungwoo, ay napasabi si Mincy sa kanyang isip na mukhang turn niya na. Ang niluto ni Sungwoo para sa kanya ay hinango na, inilipat sa bowl. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mincy na kailangan niyang matuklasan kung bakit ito nagsiserve ng ganitong uri ng pagkain, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Sa ngayon ay i-ignore niya na lang muna ang lasa at aalamin ang katotohanan sa likod nito ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nabigla sa kanyang nakita. Sinabi ni Sungwoo na maaaring ito ay hindi masarap gayunpaman, hinihiling niyang ito ay swertehin. Ang pagkaing inihain ay tinitigan ng husto ni Mincy sambit ni Kang Hyuk sinasabi nitong ang bagay na ito ay isang porridge, nagtanong kung ito ba ay nilagyan nito ng uranium. Napakarod tugon ni Sungwoo, bakit naman daw ba siya maglalagay ng ganoon? Kung ganun lahad ni Kang Hyuk kung ganun ang inilagay nito rito energy drink, bakit ganito ang kulay nito? Halahad niya kay Mincy mukhang ito raw ay hindi pagkain ng tao hindi raw ba subalit hindi umimik si Mincy hindi raw ba, muling tanong ni Kang Hyuk. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mincy na ang kulay na ito kasabay ng flow ng magic power umano'y walang duda, na ang dish na ito ay nagtataglay ng effects na kahalintulad sa isang healing potion. Subalit papaano nito nagawang ito ay may handa ng ganoon kabilis, maging ang mga professional nga ay hindi ito kayang gawin ng ganito kabilis at smooth. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang isip ay nakatingin siya kay Sungwoo habang si Sungwoo naman, ay ngumingiti lang. Excuse me lahad niya kay Sungwoo ito raw ba ay, subalit ganito lang ang isinagot ni Sungwoo. Sambit ni Mincy sa kanyang isip siya raw ba ay sinasabihan nitong tumahimik. Well either way tiyak na siya raw ay gagaling na pagkatapos na makain ang bagay na ito kaya sa ngayon ang pinakamainam na gawin ay ang kumain na muna.
Sa unang subo pa lang ay naramdaman niya na ang effects talaga wrong siya ay gumagaling subalit, bakit napakalala ng lasa tila siya raw ay ngumunguya ng tingga. Gayunpaman kung gusto niyang tuluyang gumaling kailangan niya itong ubusin, at ganoon na nga ang ginawa niya. Makalipas ang 30 minuto ay naging ganito na ang estado ni Mincy. Wow, sambit ni Kang Hyuk, ang pagkain ito ay talagang napakasarap. Tinanong si Mincy kung kamusta naman ba ang pagkain nito, subalit lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng taong nasa tabi niya. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mincy na ang kanyang kidney ay tuluyan ng gumaling, ang kanyang magic power ay bumalik na rin sa normal, umano'y matagal-tagal na rin magmula nung siya ay magkaroon ng ganito kagandang pakiramdam. Tinanong siya ni Kang Hyuk kung ano ang nangyayari sa kanya, subalit si Mincy ay tumayo lang, nagbow sa harap ni Sungwoo at nagpasalamat, hinding-hindi niya raw kakalimutan ang kabaitang iginawad nito. Sumagot si Sungwoo na iyon ay walang ano man ha. Pagtataka naman ni Kang Hyuk, ano ba kasi talaga ang nangyayari rito, ano ang vibe na ito? Fuck, di bali at mula rito, ay nag-order si Kang Hyuk ng ilan pang bowl. Hay, sa wakas sambit ni Kang Hyuk, makalipas ang ilang sandali sa wakas nararamdaman niya nang siya ay buhay, so lahat naman ni Mincy kay Sungwoo. So kung mangyari raw bang lumabas sa gate ang boss monster bukas, ito raw ba ay maaaring tumulong sa kanila? Well, tugon ni Sungwoo, iyon daw ay, brother. Sabat naman ni Kang Hyuk, ito raw ay hindi maaaring basta-basta na lang magbitaw ng ganoong uri ng tanong. Nagtanong si Mincy kung ano ang pinagsasasabi nito, sumagot si Kang Hyuk na ang owner ay isang returnee, kaya ito ay talagang napakalakas. Gayunpaman kahit na ito ay malakas, iyon ay hindi nangangahulugang kailangan na nitong lumaban para sa kanilang kapakanan. Tiyak na ito ay mayroong sariling mga rason at kung gusto nitong lumaban malamang naman na ito ay magsasalita, malamang na ito ay tutulong kapag sila ay nalagay sa panganib, tama raw ba? Hasambit ni Sungwoo, idinugtong ni Kang Hyuk na kapag ito ay nag-step in ang kanilang trabaho ay magiging napakadali, subalit ano ang mangyayari pagkatapos nun, hindi ba't sila'y mawawalan na ng tsansang mag-grow at mas lumakas pa? Kung kaya ito ay ang gusto niyang sabihin, kailangan nilang maging mas malakas at overcome ang lahat ng mga hardships sa sarili nilang paraan, napapalakpak si Sungwoo sa kanyang narinig. Are you kidding me? Sabat ni Mincy, isang bagay naman na nag-caught off guard kay Kang Hyuk, sapagkat ang akala niya napakahusay nung sinabi niya. Kasabay ng paglapit ay sinabi ni Mincy na wag itong makipag-mess sa kanya, imbes na bek Kang Hyuk tinawag niyang fuck Kang Hyuk si Kang Hyuk. Sambit naman ni Kang Hyuk, nagtanong kung bakit. Kasabay ng sundot ay sumagot si Mincy na kapag sumali ito sa boss raid tiyak na ito ay madidiscovery ng Hunter Association at pagkatapos, tiyak na ito ay makakapasok sa First Order ranking. Ang rank 100 ay magiging 101 at ang 100 ay mawawalan ng quote, ano hindi raw ba't iyon ang ipinag-aalala nito? Hasambit naman ni Sungwoo, so ganoon daw pala. Ngisi ni Kang Hyuk, you got me. Sinabi ni Mincy kay Sungwoo na ganitong uri ng tao ang taong ito, hasambit naman ni Sungwoo wag daw itong mag-alala dahil tinitiyak niyang gagawin niya itong isang tunay na tao. Gayunpaman ito naman ay hindi ganoon kamali, ilang mga kaharian na ang nakita niya na umasa sa iisang hero, subalit ang lahat ay iisa lang ang kinahinatnan, at iyon ay destruction. Well, kung ganoon, tugon ni Mincy sabay tayo, kung ganon hindi na nila sasayangin pa ang oras nito, sinabihan si Kang Hyuk na umalis na. Inilahad ni Sungwoo na ang mga ito'y dumaan dito paminsan-minsan at ang mga ito'y bibigyan niya ng free service, ang ibig niyang sabihin libreng pagkain. At ikaw Mr. Beck, dagdag niya pa, dapat daw na ito'y tumungo rito ng madalas. No way, mariing tanggi naman ni Kang Hyuk at mula rito, sila'y tuluyan ng umalis. Sa labas ay sinabi ni Kang Hyuk na lumalabas na mukhang ang 10 servants ay kalabisan maging para sa kanya, hasabat ni Mincy ang umubos ito ng 10 servants ng libre, ito raw ay isang pig-like bastard. Shut up, naiinis na tugon ni Kang Hyuk, umano'y ang piliin nitong kumain ng mabahong porridge, anong uri ba ng alangala ang mayroon ito? Hasambit ni Mincy sa kanyang isip, mabahong porridge. Well, wag daw itong mag-alala dahil mare-realize din ito balang araw, kung gaano ito kaswerte na mamit ang isang taong katulad nun. Sa sumunod na araw ay isinagawa na ang boss raid, ang pag-atungal ng boss monster ay umalangaw-ngaw.
Sa rooftop ng isang partikular na gusali ay makikita ang dalawa, sa sumunod na panel ay makikita ang pagdating ng isang helicopter. Narito na lahad ni Min si kay Kang Hyuk. Hasambit ni Kang Hyuk kasabay ng pagbunot ng bala, lumalabas na mukhang ito ay nasa magandang kondisyon ngayon. Syempre naman tugon ni Min si dumugtong si Kang Hyuk na kung ganon, kunin nila ang spotlight sa gabing ito. Sa sumunod na araw ay maririnig ang report na kahapon, although ang Sector A ay na-designate bilang A-ranked danger zone, salamat sa superstar na si Baek Kang Hyuk at sa second order na si Kim Oh-kif, salamat sa kanilang ginawang pagtutulungan, ang threat ay matagumpay na na-eliminate. Ang Korean government ay mayroong Order of Merit na ibibigay sa superstar team, subalit si superstar Baek Kang Hyuk ay tumanggi sa interview sa kauna-unahang pagkakataon magmula nung iyon ay mag-debut umano'y. Ayon sa natanggap nilang impormasyon, ang rason dahil sa iyon ay nagkaroon ng malalang stomach ache. Hasambit ni Sungwoo, lumalabas na naging mahusay ang naging performance nung dalawa. Well, ito raw ay isang relief dahil sa totoo lang, ang tunay na rason ng biglaang paglitaw ng mga gates ay dahil sa kanya. Habang siya ay tumatawid sa mga dimensyon, ang mga halimaw ay naging sensitive, nagsipanik dahil sa kanya. Kung kaya ngayon, ay inilalagay niya na lang ang kaligtasan ng mundong ito sa kamay ng mga hunters. Well, mayroon pang natitirang isang linggo bago ang grand opening. Siya raw ba ay dapat na maghanda sa araw na ito, nang bigla siyang mayroong napansing dumating. Sa labas ay makikita ang isang basang pusa. Good morning ang bati nito. Hello, bungad naman ni Sungwoo kasabay ng pagbukas ng pinto. Sinabi ng pusa na ang order nito ay dumating na, Mia. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob at dito, ay makikitang itinaas ng pusa ang kanyang po. Nagtanong kung maaari ba siyang maupo rito. Sure, tugon naman ni Sungwoo. Ang malapusang nilalang na ito ay isang Ailuros. Maaaring kung titingnan ito ay isa lamang pusang bahay, subalit ito ay napaka-smart at bright. Mahusay itong magluto. Ang taste buds na mayroon ito ay higit na mas marami kaysa sa mga tao, at higit sa lahat, ito ay mayroong extraordinaryong sense of smell at hearing. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na bukod dun ang fellow na ito ay maalaga rin sa iba. Ito ay workaholic, isang medic at mayroong kung ano-ano pang mga skills sa termino ng mga warriors. Ito ay ang best support. Gayunpaman, sa sobrang husay nitong magsilbi nagagawa nitong ang mga warriors na pinagsisilbihan nito ay nagiging mga lazy pigs, thus ito ay binansagan bilang pusang pumapatay ng mga warriors. Ang mga skills na mayroon ito ay ang siyang dahilan kung bakit gustong-gustong makakuha ng ganito noon ni Sungwoo, at hindi lang basta gusto, siya ay desperate na makakuha o makapag-may-ari ng isa. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Goddess Gaia na siya ay busy upang makinig sa mga crap na pinagsasasabi nito, isa rin sa mga rason kung bakit inis na inis si Sungwoo sa goddess na ito. Inilahad ni Sungwoo na magpahanggang ngayon kapag naiisip niya ang patungkol sa bagay na iyon ay hindi niya pa rin mapigil ang mainis. Anyway, ang hiniling niya lang daw kay Renato ay isang pudding slime, subalit hindi niya inaasahang iyon ay magpapadala rin ng Ailuros. Mio, patanong na tugon naman ng Ailuros. Sinabi ni Sungwoo na sa ngayon siya ay hindi na isang warrior kundi isang hamak na lamang na restaurant owner, kaya kapag mayroong mga balahibo ng pusa na pakalat-kalat dito sa kanyang restaurant, siya ay natatakot na ito ay makakaapekto sa kanyang business. Mio, tugon ng Ailuros, subalit siya raw ay hindi naglalagas. Maaari raw nitong subukan, at ganoon na nga ang ginawa ni Sungwoo. Hasambit niya, so ito raw pala talaga ay perfect. So ano raw ba ang nagdala sa fellow na ito sa lugar na ito? Nang may pagyayabang ay sumagot ang Ailuros na ni-knockout niya ang Meow God at tumungo rito. Meow. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Well, dagdag ng Ailuros, ganito raw kasi, at siya nga ay nagsimula ng magkwento. Sinabi ng Meow God na kahit na ito pa'y umastang cute siya'y hindi papayag. Ang taong iyon ay lubhang napakamapanganib. Sa kanyang narinig ay napaiyak ang Ailuros. Hasambit ng Meow God, ngunit hindi raw ba't maging ito rin naman ay alam kung gaano kamapanganib ang taong iyon. Sumagot ang Ailuros na ngunit iyon nga ang dahilan kung bakit iyon ay napakaastig. Sabay dugtong na mayroong kasabihan na nagsasabing, ang mga fallen angels ay mas astig kaysa sa mga angels. Ganito ang naging reaksyon ng Meow God sa kanyang narinig. Sa kanyang isip ay inilahad na lumalabas na mukhang kailangan niya itong hayaang umalis ng mag-isa, sa ganoong paraan ay mayroong malaking posibilidad na ibang warrior ang mahanap nito.
Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang gubat kung saan down na down ang Ailuros nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi niya maaaring mamit ang warrior na iyon, nang biglang mayroong lumitaw na paro-paro. Binalak nitong tumungo sa isang bulaklak subalit bumalik din agad lumipad paitaas at habang ito'y pinagmamasdan, ay mayroong napagtanto ang Ailuros. Ay silahad niya so ang dahilan daw pala ay dahil sa siya ay hindi good fit para sa warrior na iyon, meow. Siya raw ay kulang na kulang sa skill upang mamit ang warrior na iyon at mula doon, siya ay nagsimulang mag-training. Sinikap niyang maging isang mahusay na warrior at scholar ginustong magtaglay ng parehong lakas at kaalaman, upang maging Ailuros lang ng warrior na kanyang hinahangaan. So lahad ni Sung Woo so ito raw pala ay nag-train at pagkatapos ay ni-knockout ang Meow God, dahil lang sa ayaw nung pumayag na siya ay makita nito. Tama ganoon nga Meow tugon ng Ailuros sa kanyang isip naman, ay inilahad ni Sung Woo na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ipinadala sa kanya ni Renato ang nilalang na ito. Ang Renato na tinutukoy ni Sung Woo ay ang individual na ito isa sa kanyang mga party members idinagdag sa kanyang isip na nararamdaman niya ang airheaded vibes na tanging nararamdaman niya lang mula kay Clay at Theo, mula sa fellow na ito. Inilahad na ngunit siya raw ay nag-retire na, dahilan upang magpa-cute ang Ailuros. Ahem dugtong ni Sung Woo well kung ganon, ito raw ay i-hire niya na lang bilang employee. Napatalon sa tuwa ang Ailuros sa kanyang narinig nagpasalamat at agad na bumaba, nilo-look forward niya raw na makatrabaho ito. Hasambit ni Sung Woo hindi raw ba't dapat na siya ang magsabi sa linya na ito well since ang pangalan nito ay Niobe, ang palayaw na dapat niyang ibigay dito ay Nabi. Siya nga pala sa Korean ang Nabi ay nangangahulugang paro-paro, at ito ang madalas na tinatawag o ginagamit ng mga Koreano sa mga pusang walang pangalan. Nabi lahad ni Sung Woo nilo-look forward niyang makatrabaho ito, at sa ganoong paraan nga nakahire ng isang interesanteng employee si Sung Woo sa kanyang restaurant. Sa likod ng isang puno ay makikita ang silhouette ng dalawang individual ang gamit na mga binoculars, ay nakatuon sa restaurant ni Sung Woo. Sinabi ng isa na ang lugar na ito ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan, ito raw ay nangangahulugang digmaan para sa mga self-owned businesses. Idinugtong ng isa na ito ay maituturing na pag-capture ng bandana, at ang bagong business na ito ay ang siyang kalaban. Mula rito sila'y nakapagpas siyang lumitaw sa lilam, umano'y oras na upang durugan ang kalaban na ito. Ang isang ito ay si Park Dalso ang owner ng Legion Restaurant tinanong ang kanyang kasama kung iyon ba ay nakikita nito, yung coffee maker na nasa bintana. Ang isang ito naman ay si Oh Tae-shek ang owner ng Barnett Cafe, sumagot na ang coffee maker na iyon ay mukhang mamahalin. Umano'y ang gawin nitong isa ang restaurant at cafe how arrogant sabat naman ni Dalso, ano sila raw ba ay sinusubukan nitong atakehin. Idinugtong na ano raw ba kaya kung ito'y palayasin din nila pagkatapos ng first order gaya nung nangyari sa isang cafe noon, what a good idea pagsang-ayon ni Tae-shek. Gayunpaman sa kanilang patuloy na paghakbang ay mayroon silang napansin kaya ito'y agad nilang tiningnan, lumalabas na ito pala ay mga congratulatory flower stand mula kay Kang Hyuk at Minzy. Lumuwa ang mga mata ng dalawa sa kanilang nakita aano nanginginig na sambit ni Tae-shek mula kay First Order Baek Kang Hyuk at Second Order Min Oh-kif, nagtanong si Dalso kung sa tingin ba nito ang may-ari sa restaurant na ito ay nakagawa na ng koneksyon sa mga halimaw na iyon. Malamang daw na hindi dahil mayroong mga taong nanunuhol upang makakuha lang ng troops sa gates at maging customer, nagkatinginan ang dalawa. Inilahad ni Dalso na ito'y hindi nila maaaring palampasin ang shop na ito ay lubhang napaka-annoying, kung ganun tugon ni Tae-shek kung ganun bumalik na lang muna sila upang makapaghanda ng kaunti. Thus silang ay babalik na sana gayunpaman bigla na lang mayroong sumundot sa kanilang likuran, at ito ay walang iba kundi si Nabi. Tinanong niya ang dalawa kung ang mga ito ba ay mga customer ano sambit ni Tae-shek sa kanyang pagkabigla isang pusa, na nakakapagsalita, dugtong ni Dalso. So kung ganun saad ni Nabi so ang mga ito raw pala talaga ay mga customers kung ganun welcome, meow. Agad niyang kinaladkad ang dalawa patungo sa loob, pinaupo. Owner Park bulong ni Tae-shek kay Dalso ang pusang ito ay isang halimaw hindi raw ba? Sumagot si Dalso na mukhang hindi at ito raw ay mukhang napaka-talinong mabalahibong pusa.
Well, ito raw ay great kung ganun ipapakita niya sa mga ito kung papaano mag-complain agad na nag-swipe sa mesa gamit ang daliri subalit walang nakitang anumang alikabok o balahibo. Napatanong kung papaano ito naging posible. Nagtanong si Taeshak kung mayroon bang mas maraming balahibo kaysa sa inaasahan, subalit sumagot si Dulso na niwala ngang kahit na batik ng alikabok. Ang dalaway agad na lumingon-lingon, at napansing ang buong area ay lubhang napakalinas. Inilahad ni Taeshak na kahit na siya na 3 beses nang naka-violate sa food sanitation guidelines ay walang mahanap na kahit na kaunting mali sa lugar na ito. Nagtanong si Dulso kung bakit walang kahit na isang balahibo. Ang sinabi niyang ito ay narinig ni Nabi kasabay ng pag-serve ng tubig, ay nagsabing iyon ay dahil sa siya ay hindi naglalagas. Ano sambit ni Dulso, ito raw ba ay isang breed na hindi naglalagas? Sinabi ni Taeshak na ngunit ang balahibo nito ay napakakapal. Besides ang lugar na ito ay lubhang napakalinas, nagtanong kung ang mga ito ba ay gumagamit ng cleaning service. Agad na sumagot si Nabi na siya ang naglilinis. Ganito ang reaksyon ni Taeshak sa kanyang narinig. Grabe, ito raw ay nakakainggit, gusto niya na rin dong magkaroon ng ganitong pusa. Sinabi ni Nabi na pakiusap umorder na ang mga ito. Gamit ang sign language ay sinabi ni Dulso kay Taeshak na ang unang complaint attempt ay pamalya, ano sila raw ba ay magpo-proceed sa second attempt. Ganito ang itinugon ni Taeshak. Nagtanong si Dulso kung maaari niya bang ma-order ang today's special, maaari raw bang umorder ng 2 serve. Tuwang-tuwa si Nabi, siya raw ay nakatanggap ng order habang kapansin-pansin naman ang ngisi ng dalawa. Hasambit ni Sungwoo, tama ba yung narinig niya, ang today's special ang gusto ng mga ito? Well, sige. Sinabi ni Taeshak na gaya ng kanyang inaasahan ang owner ay isang hunter, habang sinabi naman ni Dulso na ito ay gwapo. Ganito ang reaksyon ni Taeshak sa kanyang narinig. Nagtanong kung ano yung sinabi nito, naglabas ng kawali o wak si Sungwoo. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Dulso habang nakatitig kay Sungwoo, umano'y ang muscle definition na ito. Wow! Ang napakabigat na bagay na ito ay hinahandle nito ng napaka-effortless. Ito raw ay tila lumabas ng rekta mula sa painting. Owner Park, lahad naman ni Taeshak, nire-respeto niya raw ang taste nito, subalit pakiusap tandaan nito ang rason kung bakit sila nandito. Agad na nag-deny si Dulso, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, sadyang siya raw ay na-shock lang sa unexpected skills na mayroon ito. Ubo niya sabay lahad sa kanyang isip na sa ngayon ay wala na siyang iba pang choice bukod sa ipikit ang kanyang mga mata, gayunpaman sadyang talagang hindi niya matiis. Ito raw ay napaka-experience, skilled at kalmado. Umano'y first time niya lang makitang nagko-coexist ang dalawang traits na ito ng mayroong joyful expression. Ilang sandali pa ay easy nerve na ni Nabi ang niluto ni Sungwoo. Inilahad na ang today's special, ay spicy stir-fried squid and rice. Ang tingin ng dalawa ay na-focus sa dish. Sinabi ni Dulso na ang isiping makikita niyang isi-serve ang dish na ito rito. Sumabat si Taeshak na ganoon din daw ang iniisip niya. Narinig niya rin na ang menu ay nakadepende sa mga ingredients na available bawat araw. Sinabi ni Dulso na ang mga ingredients ay napaka-obvious kaya mahirap na mag-claim sila ng allergy, pues ngayon ang natitira na lang ay ang lasa. Si Dulso ay agad na tumikim. Nagtanong si Taeshak kung kamusta. Well, tugon ni Dulso, ito raw ay napakasarap. Thus dahil dito'y tumikim na rin si Taeshak, ang dalaway hindi na nahiya pa at makalipas lang ang ilang sandali, naubos na nila ang kani-kanilang parte. Oh dear, lahad ni Taeshak, iyon daw ay napakasarap. Sinabi ni Dulso na lumalabas na ito ay napaka-dedicated sa basics, ito ay isang lasang hindi madi-deny ng mga Koreano. Sinabi ni Taeshak na kumpara sa kanila na nagbebenta lang ng kape at light meals, ang style na mayroon ang shop na ito ay ibang-iba. Sumabat si Dulso na ang pundasyon ng shop na ito ay iba, ito raw ay ibang-iba mula sa kanilang take-out style restaurants. Kasabay ng pagkuha ng pera sa putaka ay sinabi ni Dulso na hindi raw ba't ang ganitong uri ng shop ay ayos lang naman. Sumagot si Taeshak na ganoon din ang iniisip niya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nabi na pakiusap ang mga ito raw ay bumalik, ang dalawa ay tuluyan ng nagpaalam. Sa labas ay sinabi ni Dulso na pakiramdam niya gusto niyang pumunta doon ng madalas. Nagtanong si Taeshak kung ano raw ba kaya kung magpadala rin sila doon ng congratulatory flower stand, at ang dalawa ay nagtawanan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng restaurant, kung saan makikitang mayroong binabasa si Sungwoo.
Sinabi naman ay nagtanong kung ano ito, sumagot si Sungwoo na ito ay ang blacklist na ipinadala ni Kang Hyuk, at ang pangalan ng dalawang iyon ngayon lang ay nakasulat dito. Siya raw ay hindi makapaniwalang ang mga iyon ay natalo niya gamit lang ang spicy stir-fried squid and rice, ito ay isang napaka-useful na skill, hindi raw ba? Gaya ng inaasahan tugon naman ni Nabi, si Mr. Warrior ay ang the best, meow. Sinabi ni Sungwoo na kailangan mong pahalagahan ang iyong mga kapitbahay, sabay dagdag sa kanyang isip na sa umpisa pa lang, siya ay wala ng balak na makipag-compete sa ibang mga shops. Win-win after all. Mahalagang magtulungan upang makasurvive at sa bawat aspeto ng buhay, ang kanyang habits bilang isang warrior ay mananatili. Sa isang coliseum ay maririnig ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng mga tao, sa loob ay makikita ang pawis ang si Sungwoo, inilahad sa kanyang isip na ang espadang ito ay napakabigat. Kilhim sabay ang hiyaw ng mga tao ang parehong katagay inulit-ulit sa paghiyaw, sa ibaba ay mapapansing si Sungwoo na lang ang nananatiling nakatayo, sa harap ng isang partikular na warrior. Sinabi ng warrior na gawin na lang nito, si Sungwoo naman ay agad na hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada at inangat, sa sumunod na segundo ay itinarak, subalit sa gilid lang ng ulo ng warrior. Hindi lahad ni Sungwoo, ayaw niya raw siya isawa na sa paggawa ng ganitong mga bagay. Katulad na lang ng pagiging isang fucking gladiator slave. Ang mga tao'y nadismaya sa ginawa ni Sungwoo, agad na nagsibatot nagsihagas ng kung anong mga bagay man ito. Napahawak si Sungwoo sa kanyang tagiliran na paluhod at tumangala, umano'y ang gusto niya lang ay ang kumain ng kimchi stew. Mula rito'y bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan kakaubos lang ni Minzy sa isang bowl ng kimchi stew na isi-nerve ni Sungwoo. Inilahad na ang pagkain nito sa araw na ito ay napaka-amazing, tinawag na sir si Sungwoo. Gayunpaman tila walang narinig si Sungwoo, sir, tawag uli ni Minzy sa patanong na tono sabay kaway, ilahad ni Sungwoo wag daw itong mag-alala, siya ay nagre-reminisce lang. Sinabi ni Minzy na ang kimchi stew na ito ay napakasarap. Nagtanong si Sungwoo kung ito ba ay first time lang nitong masubukan, sabay abot ng kape. Well, tugon naman ni Minzy, siya raw ay originally nagmula sa US kaya siya ay hindi pamilyar sa mga pagkain na tulad ng kimchi stew. Sa labas ay mapapansing umuulan, sa loob ay kanya-kanyang inom, sinabi ni Minzy na napaka-peaceful at nice sa lugar na ito. Kasabay ng pagtayo ay inilahad kay Sungwoo na siya ay nakakain na ng maayos, siya nga pala ngayong naisip niya raw ang patungkol dito, mayroon daw pala siyang isang bagay na gustong sabihin dito. Sometime ngayong weekend, ay mayroong pupunta rito mula sa City Hall upang mag-inspect sa restaurant nito. Ano pa, tanong na tugon naman ni Sungwoo, mayroong mag-i-inspect sa kanyang restaurant? Well, lahad ni Minzy, kailangan dong e-check ng mga iyon kung ang Ailuros ba ay fit na magtrabaho sa isang food service industry o hindi, o kung ang isang Ailuros ba ay threat sa mga residenteng nandito. Sinabi ni Sungwoo na nung nakaraan ay mayroong pumunta rito at siya ay sinabihan kung papaano mag-apply bilang isang returnee. Hahahatawa naman ni Minzy, mayroon dong manual para don. Inaalam ng mga iyon kung papaano magre-respond sa gate incident since ang mga returnees ay affected din. After all, mayroong mga instances kung saan ang mga tao ay nakakapasok sa mundong ito nang hindi sinasadya. Well, lahad ni Sungwoo, iyon daw ay great na paraan upang i-handle ang ganoong bagay. Good job. Kapansin-pansing nagulo na ang buhok ni Nabi sa ulo. Kasabay ng paglingon ay inilahad ni Minzy sa kanyang isip na kung tama yung narinig niya, sinabi nito kanina na ang taste evaluator sa araw na ito ay isa ring returnee. Well, sana lang daw ay walang mangyaring anumang accident. Pagsapit ng hapon ay makikitang masayang nagwawali si Nabi sa labas nang biglang mayroong dumating. Excuse me, lahad nito, isang bagay naman na nagpagulantang kay Nabi, napatalon ng napakataas, lumuwa ang mga mata. Oh my gosh, hiyaw niya pagbaba kasabay ng pagswing ng walis. Nagtanong kung bakit ito nanggugulat, humingi ng tawad ang individual. Ang ganitong bagay raw kasi ay nakaugalian niya na dahil sa kanyang trabaho, talaga raw bang ito'y natakot niya. Siya raw ay naging excited lang na makakita ng isang Ailuros, patawad. Meow, sambit naman ni Nabi sa patanong na tono, ano sila'y kilala nito? Syempre naman, tugon ng individual, dahil siya rin daw noon ay minsan nang naging aspiring warrior. Meow, sambit ni Nabi, so ito raw ba ay isang warrior? Subalit nagtanong lang ang individual kung ang mga ito ba ay open pa for business sa ngayon.
Sinabi ay nag-alangan sa pagtugon kasabay ng paglingon sa pinto ay inilahad sa kanyang isip na kapagka iyon ay nasa kanyang movie appreciation mode, iyon ay hindi niya dapat na estorbuhin. Closing time na miyaw lahad niya sa individual, patawad miyaw. Gayunpaman makalipas lang ang ilang sandali paglipat ng eksena sa loob ay makikitang nagluluto na sinabi inilahad na sa puntong ito ay madali na lang, subalit hindi niya raw alam kung papaano magtimpla ng maayos. Ang resulta ay ibinuhos niya ng sabay ang lahat ng mga panimplaham lahad niya sa tingin niya raw ito ay hindi pa tapos, sa tingin niya ito'y nilalagyan din ni Mr. Warrior ng ilang mga gulay at malamang na ang gulay na iyon, malamang na ito na raw iyon. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak sinabi miyaw lahad niya sa tingin niya raw ay mayroong hindi tama rito umano'y kahit na sa itsura pa lang, ay tila mayroon ng mali. Hasambit ng individual ito raw ay mas mukhang kimchi porridge, subalit ito raw ay ayos lang since ibinigay naman nito ang lahat. Sa parehong pagkakataon ay bumukas ang pinto ganito ang reaksyon ni Sungwoo sa kanyang nadatnan, halahad niya ito raw ay mukhang hindi isang customer, ano ito raw ba ay isang kaibigan. Miyaw lahad naman ni Nabi, ito raw ay isang customer na nagmula sa Tera. Patawad lahad ng individual siya raw ay si Park Sung-han, isang returnee. Hasambit ni Sungwoo pagmumukhang kasing haggard ni Mincy, malamang na ang pinagdaanan daw nito sa Tera ay napakahirap. Well naiintindihan niya na raw ang sitwasyon gusto nitong kumain ng kimchi stew, tama raw ba? Nagtanong si Sung-han kung talaga bang ayos lang na ito'y kanyang maabala kahit na kanina pa natapos ang operating hours nito. Well tugon ni Sungwoo ito rin daw naman ay isang restaurant na ino-operate niya bilang hobby, kaya sabihin na lang nilang sila ay bukas ngayon. Asya nga raw pala siya na lang ang kakain sa niluto ni Nabi para rito, okay tugon ni Sung-han. Kasabay ng paghakbang ay inilahad ni Sungwoo sa kanyang isip na ito ay ang first meal ng returnee na ito magmula nang makabalik, kaya ito'y ipagluluto niya ng meal na hinding-hindi nito makakalimutan. Si Sungwoo ay hindi na nag-aaksaya pa ng oras agad na inilagay sa sangkalan ang karne, at nagsimulang mag-slice. Ito ay isang pork shoulder isang karne na matatagpuan sa itaas na parte ng front leg ng isang baboy, ito ay hiniwa niya ng maliliit. Ito ay nasa cheaper side subalit ang hiwang ito ay isang hiwang hindi mo dapat na i-overlook though ito ay medyo makunat, sinasabing ang depth of flavor ay nagmumula sa toughness. Ang nahiwang karne ay ibinuhos na ni Sungwoo sa kawali sinindihan ang apoy, inilahad sa kanyang isip na ang ganitong hiwa ang napakasarap kapag kaini stir fry. Nang makarating sa tenga ang sizzle ay agad na sumilip si Nabi. Come on lahad ni Sungwoo ito raw ay tumungo rito sa halip na magtago, ito ay kanyang tuturuan. Umano'y kapag ka ang taba mula sa pork shoulder ay naipon na sa gitna ng kawali oras na upang stir fry ang kimchi absolutely kailangan mong magdagdag ng ilang soybean paste, after all ang karne ng baboy ay mayroong kaunting gamey smell. Maaari mo rin itong matanggal gamit ang alcohol. Though maraming mga tao ang ini-skip ang step na ito since mayroon namang maraming bawang sa kimchi kaya iyon na lang ang pinantatanggal nila sa amoy. Hasambit ni Nabi so kailangan mo raw palang maglagay ng soybean paste para sa mga mas sensitive na mga tao, miyaw. Well lahad ni Sungwoo mas maigi rong maglagay dahil kung minsan hindi maaari ang alcohol para sa ibang mga tao sa religious na rason at kung minsan naman, mayroong mga pagkakataon kung saan kaunting bawang lang ang inilalagay sa paggawa ng kimchi. Pagkatapos na magdagdag ng kung anong bagay man ito ay nilagyan ni Sungwoo ng asin well maaari rong ito ay sapat na, nag-take note si Nabi. Miyaw lahad niya sa tingin niya raw kaya niya nang gumawa ng kimchi stew ngayon, sumagot si Sungwoo na maaari nitong subukan sa susunod na pagkakataon. Ilang sandali pa ay easy nerve na ang dish at ito, ay tinitigan ni Sung-han sa ganitong ekspresyon. Inilahad na sa tingin niya hindi lang siya ang nagki-crave dito, ito raw ba ay nagki-crave din dito. Strange tugon naman ni Sungwoo hindi raw ba? Hindi niya raw na-realize nung siya ay nasa Earth pa subalit pagkatapos niyang tumungo sa ibang mundo, gustong-gusto niya na itong kainin. Sumagot si Sung-han na naiintindihan niya ito talagang naiintindihan niya raw, at siya'y agad na tumikim. Oo sambit niya sa kanyang isip talaga rong ito ay ang lasa ng tahanan, talagang siya ay nakabalik na. Nang maubos ay inilahad ni Sung-han na 13 taon siya doon sa Tera at dito sa Earth,
ay 6 na taon lang ang lumipas. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na siya ay 40 taon sa Terra subalit iyon ay katumbas lang ng 9 na taon dito sa Earth, talaga rong walang regularidad. Sinabi ni Sunghan na siya ay isang level 51 hunter o tugon naman ni Sungwoo so ito ay isang mid-tier ano ito raw ba ay isang silver rank adventurer, sumagot si Sunghan na ito ay spot on. Kasunod nito'y tumayo at humakbang patungo sa bintana idinagdag na hindi gaya ng Terra ang gate management system dito ay napaka-perfect, at ang bagay na ito ay mas lalo lang na mas nagpapaisip sa kanya patungkol sa Terra. Nabigla si Sungwoo sa kanyang narinig so by any chance ito raw ba ay bumalik dito ng labag sa sarili nitong kagustuhan, sumagot si Sunghan na siya ay tinamaan ng banish habang nag-e-explore sa underground dungeon ng mga pagans. Ano tugon ni Sungwoo hindi return ng spell kundi banish. Ang banish na tinutukoy ni Sungwoo rito ay kilala rin bilang banishment ito ay isang dimensional expulsion magic, isang spell na puwersahang nag-e-expel sa biktima mula sa dimensyon kung saan ito tinamaan. Idinugtong ni Sungwoo na sa hindi mabilang na mga dimensyon bilang isang Earth lang ang ito ay mabanish patungo sa Earth, ito raw ay napakaswerte. Well tugon naman ni Sunghan talagang ito raw ay isang milagro ngunit, mababakas sa kanyang pagmumukha ang kalungkutan. Ay silahad ni Sungwoo so ang lugar na iyon ay ang siya ng tahanan nito ngayon tama raw ba? Sumagot si Sunghan na mayroon siyang asawang naghihintay doon at isang Ailuros. 13 taon ang ganoon kahabang panahon ay sapat na upang magbago ang hometown ng isang individual muling pumasok sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang asawa at ng sinasabi niyang Ailuros, dahilan upang mapaluhod si Sunghan at mapahagulgol. Ang eksenang ito'y nagpaluha rin maging kay Nabi, agad na nag-abot ng panyo. Ubo naman ni Sungwoo kung ganun dapat daw ba na ibalik niya ito doon, ganito ang reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig. Si Sunghan ay agad na lumapit sinabi ni Sungwoo na tinatanong niya kung ibabalik niya ba ito doon sumagot si Sunghan na kung talagang iyon ay posible, siya raw ay nakahandang bumalik anumang oras. Okay lahad ni Sungwoo kasabay ng pag-flick ay ang paglitaw ng magic circle sa paanan ni Sunghan ano sambit niya ito raw ba ay, sa pangiting paraan ay sinabi ni Sungwoo na ikinagagalak niya itong makilala at sa sumunod na segundo ay tuluyan nang na-teleport si Sunghan pabalik sa Terra gayunpaman, sa ganitong paraan. Balik sa restaurant kasabay ng pagpagpag, ay sinabi ni Sungwoo na talagang hate na hate niyang makakita ng taong umiiyak. Nagtanong si Nabi kung talaga bang iyon ay ayos lang umano'y kapag ka nalaman ng goddess na ito'y reckless na gumagamit ng dimensional travel tiyak na iyon ay, ngunit sinabi lang ni Sungwoo na kung mayroong gustong bumalik alangan namang iyon ay hindi niya pabalikin. Ang problema ng goddess ay hindi niya na problema, hasambit naman ni Nabi so iyon daw pala ay ibinalik nito dahil sa iyon ay annoying. Anyway great work Nabi dagdag ni Sungwoo sa ngayon sila raw ay magsarado na ng tuluyan got it tugon naman ni Nabi, meow. Sinabi ni Nabi na ibibigay niya yung palpak na kimchi sto doon sa pudding slime na nasa basement hindi tutol naman ni Sungwoo ito raw ay kanyang kakainin, master lahad ni Nabi mas maigi rong wag nitong gawin ang bagay na ito, subalit sumagot lang si Sungwoo na wag itong mag-alala dahil ito ay ayos lang. Sa Terra partikular sa selda ng Coliseum ay makikitang nagmumukmok si Sungwoo, nang biglang mayroong kumatok. Lahad nito nagtanong kung alam ba nito na ito na ang pang-200 araw magmula nang ito ay makapasok dito sa Coliseum, John tugon ni Sungwoo umano'y no way na malalaman niya iyon. Kasabay ng pag-exhale ay mayroong iniabot si John ito raw ay regalo isang kimchi sto gusto nito ang bagay na ito hindi raw ba, nagtanong si Sungwoo kung ito'y saan nito nakuha. Sumagot si John na mayroong isang foreigner mula sa ibang mundo ang nagdala ng ingredient na tinatawag na kimchi sa kanyang belongings, ito ay binili niya ng ilang piraso ng tanso. Pagkatapos ay nakiusap siya sa mga chef na gawin itong sto, at ito ang ginawa nila. Ano tugon ni Sungwoo kimchi mula sa kanyang belongings, iyon daw ay hilarious. Gayunpaman nang mabuksan ay ganito ang kanyang naging reaksyon, John ito raw ay hindi kimchi sto kundi kimchi porridge. Ano tugon ni John siya raw ba ay naloko, ngunit still dugtong ni Sungwoo salamat pa rin, since gusto niya rin itong kainin. Kung ganun lahad ni John kung ganun iyon ay isang relief, ito raw ay kumain ng marami upang muling makasurvive sa susunod na pagkakataon.
Mula rito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Sungwoo na nung sandaling iyon siya ay nagtataka kung anong uri ng sibuyas ang ginamit ng mga iyon subalit ang isiping iyon ay ulo ng onion jack ngayon alam niya na, mukhang ito ang tinutukoy ni Sungwoo. Siya ay nagsimulang kumain inilahad na maging siya ay maswerte rin dahil sa ang naaalala niya ay ang kabaitan ng mga mabubuting taong katulad ni John, sa halip na makaramdam ng galit sa mga nobles na itinatapon ang mga taga-ibang mundo sa Coliseum pinagpapatayan para sa aliw. Umano'y kung wala lang doon si John noon, siya ay naging kung anong uri na ng kalamidad sa halip na warrior. Well ito raw ay masarap, though maaaring sumakit ang kanyang tiyan. Sa sumunod na mga araw sa palengke ng Sector A ay abala ang mga tao sa pamimilit pagtitinda, makikitang narito rin maging si Sungwoo at Nabi. Sinabi ni Sungwoo na ang lugar na ito ay katulad pa rin ng dati, though ito ay mayroon ng ilang mga damage sa ngayon. Tinanong niya si Nabi kung mayroon pa bang ibang bagay na gusto nitong kainin, sumagot si Nabi na kakaubos niya lang sa hotdog kaya siya raw ay hayaan muna nitong makapag-isip. Kasabay ng paglingon ay inilahad ni Sungwoo sa kanyang isip na ang pinakamahalagang aspeto ng isang tradisyonal na palengke, ay ang ambience at overall mood. Talaga rong ang palengke ay higit na mas masigla kaysa sa isang grocery store kung kaya ngayon, sila raw ba ay magsisimula na sa pag-shopping. Sinabi ay bigla na lang tumakbo sila raw ay tumungo doon upang maghanap ng mga treasure at makalipas ang ilan pang mga sandali, sila ay huminto sa isang partikular na stall. Gayunpaman sila rin ay umalis agad sinabi ni Sungwoo na walang kahit na ano rito ang umaagaw sa kanyang atensyon, nang biglang mayroong napansin si Nabi. Agad siyang bumaling at humakbang, tinanong si Sungwoo kung paano naman daw ba ito. Ano sambit ni Sungwoo ito raw ba ay isang clam, first time niya lang dong makakita ng ganito kalaki. Gayunpaman ito raw ay napakapamilyar, ano hindi raw ba kaya na ito ay isang heragigas. Ang heragigas ay isang uri ng clam na ginagawang snack ng mga giants o mga gigantes, kapag sila ay nakakaramdam ng pagkabagot. Excuse me lahad ni Sungwoo sa store owner umano'y patungkol sa clam na ito, tugon naman ng ginang ito raw ay napulot lang sa kung saan ng kanyang husband. Ano patanong na sambit ni Sungwoo na pulot, sa isang tingin lang ay masasabi niya na rong ang bigat nito ay nasa 200 kilo. Sumagot ang ginang na ang kanyang husband ay sadyang napakalakas, sinuri ni Sungwoo ang dambuhalang kabibe. Isang grand shell na nagre-reveal sa edad nito sambit niya sa kanyang isip masasabi niya raw nang walang duda, na ang bagay na ito ay talagang isang heragigas. Nagtanong siya kung maaari niya ba itong bilhin niyang mantugon ng ginang ang clam na ito ay hindi nabubuksan kahit na anong tools ang gamitin, ito raw ay para lamang sa decoration. Sinabi ni Sungwoo na iyon ay ayos lang kukunin niya ang clam na ito kalakip na ang 10 mga mackerels. Ano sambit ng ginang 10 mackerels hindi raw ba't iyon ay lubha namang napakarami. Ahehe tugon ni Sungwoo siya raw kasi ay mayroong pinapatakbong restaurant, although maliit lang. Ano hiyaw ng ginang yang man ito raw ba ay nababaliw na ito pala ay mayroong restaurant kaya bakit ganito lang kakakaunti ang bibilhin nito sino naman daw ba ang makukontento sa 10 mackerels, ito at ito pa kunin daw nito ang lahat ng mga ito. Ilang sandali pa ay pinasan na ni Sungwoo ang dambuhalang kabibe salamat lahad niya sa store owner siya raw ay titigil na lang muli dito sa susunod na pagkakataon, hatugon naman ng ginang sabay tawa lumalabas na ito raw pala ay mas malakas pa kaysa sa kanyang husband. Sa loob ng restaurant ay tinitigan ng dalawa ang dambuhalang kabibe sinabi ni Sungwoo na ito ay isang napaka-charming na ingredient, so ano raw ba ang dapat niyang gawin dito? Well kahit na ano pa man saka na lang sila magpapasya kapag ka nabuksan na great idea tugon naman ni Nabi, meow. Hasambit ni Sungwoo so ito raw pala ay isang bagay na hindi nabubuksan kahit na anong gawin pues kung ganon, pinwersa ni Sungwoo ang kanyang daan. Wow lahad niya nang makita ang laman ang muscle na ito raw ay mas malaki pa kaysa sa kay Nabi, for real tugon naman ni Nabi. Well kung ganon lahad ni Sungwoo sila'y magsimula na sa pag-prepare dito ng raw humiwa ng manipis si Sungwoo isinawsaw sa sawsawan, ngayon siya raw ay nagki-crave na ng sujo. Now then sa ganito ka nakakabaliw na amount ng clam sila raw ba ay gagawa ng clam chowder mula rito. Ang clam chowder ay isang North American style clam soup isang dish na napaka-relaxing at smooth.
Sinabi ni Sungwoo na ang hapunan mamayang gabi ay kinilaw na kabibe at sujo habang bukas naman bilang agahan ay clam chowder para sa hangover, ito raw ay perfect. Umano'y ngayong siya ay mayroon ng perpektong dish para sa mga hunters talagang, napatanong kung ito ba ay ang venomous pouch. Ang venomous pouch na ito na sinasabi ni Sungwoo ay isang pouch na nagtataglay ng nakamamatay na lason subalit hanggat ikaw lang ay hindi mamatay pagkatapos itong kainin, ikaw ay makakagain ng immunity sa lason. Sinabi ni Sungwoo na kahit na ito'y tingnan lang siya'y nagkakaroon na ng chills kaya tiyak na ang epekto nito ay magiging out of this world. Owner lahat naman ni Nabi ito raw ay mukhang nababaliw na ngayon, ito raw ay nakakatakot. Hihingisi ni Sungwoo umano'y upang makuha ang wimp na iyon na palaging tumatakbo siya ay gagawa ng isang bagay na preservable. Sa isang dako ay napatanong si Kang Hyuk kung bakit daw ba siya ay bigla na lang nakaramdam ng threatening na presensya. Kung ganun lahat ni Sungwoo kung ganun siya raw ba ay magsisimula na, nang biglang bumukas ang pinto. Hello sir bungad ni Min si agad na kumaway si Nabi. Good morning tugon naman ni Sungwoo. O lahat ni Mincy ito raw ay gumagawa ng napaka-interesting na bagay ng ganito kaaga, sumagot si Sungwoo na siya ay naghahanda lang ng kabibe. Ano sambit ni Mincy hindi raw ba't ito ay ang kabibe na matatagpuan mo sa ilog, ano talaga raw bang ito ay maaaring kainin? Halingon ni Sungwoo sa ilog ikaw ay makakahanap ng heragigas sa ilog, syempre tugon naman ni Mincy. Well lahat ni Sungwoo ang tunog nun ay nakakaaliw kaya ito raw ay magsalita pa. At ganoon na nga ang ginawa ni Mincy. Inilahad na ito ay isang bagay na nangyari 2 araw na ang nakararaan, mayroong mga residenteng nagreklamo patungkol sa loud noise na nagmumula sa mga imburnal. Ang mga hunters na tumungo upang mag-imbestiga ay nakakita ng isang napakaliit na dimensional fissure. So sabat ni Sungwoo so iyon daw ba ay nangangahulugang, dumugtong si Mincy na iyon ay nangangahulugang mayroong gate na magbubukas sa hindi katagalan, ganito ang naging ekspresyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Mula doon ay nagpatuloy si Mincy sa pagkwento at sa puntong ito, ay nag-serve ng clam sashimi si Nabi. So lahat ni Sungwoo so ang rift na lumilitaw bago mabuo ang gate ay natagpuan sa mga imburnal, tama yun tugon ni Mincy. Since ang abnormal na sitwasyon ay maaaring mag-develop anumang oras, isang special task force ang idinispatch mula sa kanilang headquarters. Hasambit ni Sungwoo no wonder na hindi niya nakikita si Kang Hyuk sa nagdaang mga araw. Anyhow lahat ni Mincy talagang ito raw ay napaka-talented, upang ito'y mahiwa nito ng ganito kanipos na nagmistulan ng transparent. Well lahat ni Sungwoo ito raw ay ang best na paraan sa pagkain dito gusto raw ba nito ng chojang, o kaya naman soy sauce na mayroong wasabi. Sinabi ni Mincy na pakiusap soy sauce lang wag na wasabi, thus si Sungwoo nga ay kumuha na ng toyo. Isang rift sambit niya sa kanyang isip mayroong individual na bumalik sa Earth dahil sa isang napaka-ridiculous na coincidence, at ang mga heragigas ay natagpuan sa ilog. Ang mga species na madalas na kumakain ng heragigas ay ang mga mayayabang at bayolenteng mga gigantes na ang level ay nasa mahigit 70, natitiyak niya rong ang mga iyon ay mayroong kinalaman sa rift na ito. Umano'y napaka-strange na isiping ang nangyayaring ito ay isang hamak lang ng coincidence kaya hindi raw ba kaya na ito ay dahil na naman sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng malaking imburnal ng syudad at dito ay makikita si Kang Hyuk sa isang sleeping bag, ito raw ay hindi niya nakaya pa. Kung ganun lahat ng babae kung ganun bakit hindi na lang ito mag-quit, tugon ni Kang Hyuk talaga raw bang iniisip nitong maaari pa siyang bumalik ngayon. Sinabi ng babae na kung hindi ito makapagsulat ng resignation letter dahil sa ito ay nagmamaktol na para bang bagworm sa isang sleeping bag hayaan nitong siya na lang ang magsulat para rito, sigaw ni Kang Hyuk. Idinagdag ng babae na sinubukan niya na ang kanyang best na maging respectful sa nagdaang mga buwan subalit lumalabas na mukhang talagang imposible, sumagot si Kang Hyuk na ito ay napakamin. Umano'y isinakripisyon niya na ang kanyang holiday upang mag-standby lang sa imburnal na ito kahit na, ang trabahong ito ay hindi naman daw trabahong ginagawa ng isang first order. Kung ganun lahat ng babae kung ganun ano raw ba ang dapat na ginagawa ng isang first order, pinilit tumayo ni Kang Hyuk. Inilahad na sa magnificent na paraan, dumudurog ng mga halimaw habang naka-live broadcast.
Ano tugon ng babae kung ganun bakit hindi na lang ito mag-retire at magsimulang umarte? Ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Well, whatever, lahat niya siya raw ay tapos na sa pakikipag-usap dito. Hasambit naman ng babae sa kanyang isip, ito raw ba ay isang bata? Ang kanyang paningin ay itinoon sa rift na nasa kanyang harap. Sa kanyang isip ay inilahad na ang mga kataga nito ay hindi naman maling lahat, hanggang kailan daw ba kasi sila mag-e-standby dito? Excuse me, first order, lahat niya siya raw ay gagawa ng request para sa susunod na relief member. Saglit, nang biglang nagkaroon ng pagyanig. Siya'y nakaramdam ng pagkabahala, sumigaw na ito ay isang outbreak, agad na nagsihanda ang mga members ng Special Task Force. Damit mura naman ni Kang Hyuk, tiningnan ng babae ang rank meter. Ano ang rank daw ba ay, gayunpaman ito'y bigla na lang nabasag. Dahil dito'y napaluhod ang babae. Dahil sa ito ay nangangahulugang ang calamity na ito ay lagpas sa S-rank. Ito raw ay hindi maaari. Ano sila raw bang mga narito sa city ay maglalaho ng walang bakas, sa pagmumukha ng mga members ng Special Task Force ay mababakas din ang matinding pagkabahala. Sa parehong sandali ay inilapat ni Kang Hyuk ang kanyang kaliwang kamay sa balikat ng babae, nagsabing mayroong kailangang pumasok sa loob bago pa tuluyang mag-expand ang rift. Sa ngayon ay kailangan nila ng magsasakripisyo. Sinabi ng babae na maaari naman nitong isama ang lahat ng mga nandito, subalit sumagot lang si Kang Hyuk na since wala rito si Minzy upang mag-support, ang mga ito ay magiging pabigat lang sa kanya. Bahagya niyang itinulak ang babae. Siya raw ay papasok doon bitbit ang stabilizer upang stabilize ang rift, subalit sabat ng babae, dumugtong si Kang Hyuk na pakiusap ito ay makinig ng mabuti. Mayroong isang lugar na tinatawag na Warriors Restaurant sa outskirts ng Changyonggung Palace. Ipaliwanag nito ang buong sitwasyon sa owner ng restaurant na iyon at iyon ay dalhin nito rito sa lalong madaling panahon. Pardon, patanong na sambit ng babae sa kanyang pagtataka. Dumugtong si Kang Hyuk na banggitin nito ang kanyang pangalan at magmakaawa sa taong iyon. Iyon lang ang bukod tanging paraan upang sila ay makasurvive. Ito raw ay umalis na. Ngayon din ito ay isang order. Thus wala nang ang nagawa pa ang babae bukod sa sumunod. Sa kanyang pagtakbo paalis ay bumunot ng sigarilyo si Kang Hyuk sa kanyang damit. Kapansin-pansin ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, damit mura niya nang ang sigarilyo'y bigla niya na lang nabitawan. First order, lahat ng isang hunter kasabay ng pag-offer ng sigarilyo. Ito raw ay napakaastig. Sa araw na ito, tinanggap ni Kang Hyuk ang isang kaha ng sigarilyo. Inilahad na nire-record ng mga ito ang tagpong ito gamit ang kanilang mga bodycam. Tama raw ba? Well, tugon ng isa, iyon daw ay totoo. Ang dalawang nasa likod ay tumawa ng hilaw. Pagkatapos magsindi ay sinabi ni Kang Hyuk na ang kailangan lang gawin ng mga ito ay ang i-handle ang ilang mga halimaw na makakalabas. Siya raw ay aalis na, at ganoon na nga ang ginawa niya, bitbit ang stabilizer. Sa sumunod na mga segundo'y maririnig ang mga nakakabinging sunod-sunod na mga putok ng baril shoot. Sigaw ng isa, sila raw ay mag-build ng firenet. Umano'y magiging katapusan na ng lahat kapag sila ay na-pushback. Mula sa rift ay makikita ang paglabas ng ilang uri ng mga halimaw. Sinabi ng isa na ang mga ito ay walang katapusan. Reload, paulit-ulit niyang hiyaw. Ilang sandali pa sa kasagsagan ng kanyang pag-reload ay ganito ang naging reaksyon ng isang hunter, nang makitang nasa harap niya na ang isang dambuhalang halimaw. Ang front leg ng halimaw ay nagsimula sa pag-extend patungo sa kanya, dahilan upang siya ay mapatawag sa kanyang ina nang biglang mayroong bumunot ng espada. Pinagtatatagpas ang mismong dambuhalang halimaw, at ito ay walang iba kundi si Sungwoo. Sa kanyang paghinto ay makikita ang pagsugod ng mga halimaw na paniki patungo sa kanya. Gayunpaman sa isang kisap mata, ang mga ito'y bigla na lang naglaho. Ganito ang naging reaksyon ng mga members ng Special Task Force sa pangyayaring kanilang nasaksihan. Inangat ni Sungwoo ang kanyang espada, upang harangin ang mga dugong papabagsak patungo sa kanya. Sa sahig ay nagkalat ang bangkay ng mga halimaw. What the, sambit ng isa, habang napatanong naman ang isa pa kung ano yung nangyari. Makikitang nakatayo si Sungwoo sa harap ng rift at sa sumunod na segundo, siya'y tuluyan ng pumasok. Kasunod nito'y malakas na enerhiya ang bumugso. Pagtila ay napasabi ang isang hunter na hindi raw ba't mayroong tao doon. Ngayon lang, sumigaw ang isa na ang lahat ng mga halimaw ay kumpirmado ng patay. Eskan ang buong area, dagdag niya pa, siguruhing walang kahit na isang nakatakas.
Sa loob ng rift ay inilahad ni Kang Hyuk sa kanyang isip na ang tanging nagawa niya lang ay ang makapagtanim ng energy screen, talaga raw bang siya'y mamamatay sa lugar na ito. Makikita ang paglapit ng ilang mga giants sa sinasabi niyang energy screen na nakaharang sa bakana ng rift. Nagtanong ang isa kung bakit tila ito ay bigla na lang lumaki. Sumagot ang isa na hindi niya rin alam, ano raw ba kaya kung basagin na lang nila ito. Thus ganoon na nga ang ginawa ng isa kumonekta ng suntok. Hindi makapaniwala si Kang Hyuk na sinusuntok nito ang energy screen gamit lang ang bare hands. Ang ibang mga giants ay tumulong na rin. Bilis sambit ni Kang Hyuk. Pakiusap, ito raw ay dumating na Yudam returnee, mukhang si Sungwoo ang tinutukoy niya. Ang mga giants ay nagpatuloy sa pagsuntok. Sa sumunod na segundo ay makikita ang malaking tipak na patungo sa direksyong kinaroroonan ni Kang Hyuk. Ganito ang kanyang naging reaksyon nang ito ay mapansin, dali-daling umiwas. Halingon ng mga giants. Nagtanong ang isa kung ano ang tunog na iyon, agad na nagtakip ng bibig si Kang Hyuk. Sa sumunod na segundo ay makikitang natunton na ng isang giant ang kanyang kinaroroonan, ang tanging nagawa na lang ni Kang Hyuk ay ang pagtawa ng hilaw. Sinabi ng isa na malamang na ito ang punk na naglagay ng screen. Dumugtong ang isa na ano raw ba kaya kung tapakan na lang nila ito. Sumabat ang isa na sa tingin niya mas maigi kung ito'y durugan gamit ang kamay. Mura ni Kang Hyuk agad na nagpakawala ng sunod-sunod na mga putok. Ano talaga raw bang iniisip ng mga itong siya'y mamamatay lang ng ganito, sa kasamaang palad ay walang anumang naidulot na damage ang kanyang mga bala. Inangat ng isang giant ang kanyang kaliwang paa at ganoon din ang iba pa, nang biglang lumitaw ang ulo ni Sungwoo sa rift tagos sa energy screen. Hasambit ni Kang Hyuk, so ito raw pala ay narito na. Si Sungwoo ay agad na bumabat bumunot ng espada. Sa perspektibo ng mga giants ay ganito ang kanilang nakikita. Napatanong ang isa kung ano ito, habang sinabi naman ng isa pa na sila'y umiwas na lang muna sa ngayon. Sa kasamaang palad sila'y hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Sungwoo. Kasabay ng nonchalant na paghakbang ay ang pag-swing ng espada na halos hindi makita sa bilis. Sa sumunod na segundo ay nagsibagsakan ang mga giants. Hahahilaw na tawa ni Kang Hyuk, so ito raw pala ay mas halimaw pa kaysa sa iniisip niya. Siya raw ay hindi makapaniwalang sinubukan niyang suntukin ang isang katulad nito noon. Si Sungwoo ay biglang bumaling patungo sa kanyang direksyon. Sa sumunod na segundo ay makikita ang kung anong bagay na mabilis na lumilipad patungo kay Kang Hyuk. Ito'y tumama sa kanyang noo, naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagtamo ng bukol sa noo. Si Sungwoo ay humakbang palapit, umupo at nagsabing ang punk na ito. Nagtanong kung ano ang pinanonood nito habang nagtatago. Dagdag niya pa, siya raw sana ay walang balak na patayin ang mga gigantis na iyon. Sa kasamaang palad ay binalak ng mga itong i-takeover ang Earth. Una ay ilalagay niya muna ang mga artifacts at iba pang mga materials sa kanyang inventory at pagkatapos, ay dadalhin ang slacker na ito palabas. Sa sumunod na sandali ay inihagis niya patungo sa rift si Kang Hyuk. Umano'y sa ganitong paraan tiyak na ang mga hunters na ang bahala sa isang ito. Umano'y ang sitwasyon na ito ay maayos niyang na-handle. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Warriors Restaurant kung saan maririnig ang desperadong hiyaw ni Nabi owner. Siya raw ay iligtas nito. Lumalabas na siya pala'y pinagkakaguluhan ng ilang mga customer. Sinabi ng isang babae na ang kitty na ito ay napaka-cute. Kitty, tawag naman ng nasa gitna. Ito raw ay tumingin banda rito at magsabi ng cheese, habang sinabi naman ng lalaki na gusto niyang hawakan ang paw nito. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang nadatnan. So ganito raw pala ang nangyayari kapag iniiwan niya itong mag-isa. Excuse me, bungad niya. Ang pusang ito ay actually kanyang employee. Makikita ang pagdating ng babaeng hunter. Agad na hinawakan ang kamay ni Sungwoo. Ito ay ang owner ng restaurant na ito, tama raw ba? Pagtataka naman ni Sungwoo, sabay sagot ng oo. Nagpakilala ang babae bilang Hwang Ji-yun. Siya raw ay ang aide ng First Order. Mayroong urgent na nangyari, kailangan niya raw ang tulong nito. Ano, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ngunit kakabalik niya lang mula sa imburnal. Lumalabas na nung inutusan pala ni Kang Hyuk si Ji-yun na mag-request ng tulong kay Sungwoo. Sa sandaling iyon ay tumungo na si Sungwoo sa imburnal, dahil sa mayroon siyang napansing kakaiba. Sa madaling salita, sila'y nagkasal. Lahad ni Sungwoo. Una sa lahat, ito raw ay umupo na muna. Pinahiran ni Ji-yun ang kanyang mga luha habang sinabi naman ni Sungwoo, na gusto niyang marinig ang sasabihin nito.
Mula doon ay nagsimulang magkwento si Jiyon So lahad ni Sungwoo. So in short, ito ay sinabihan ni Baek Kang-hyuk na pakiusapan siyang tumulong at tumungo doon sa rift. Tama raw ba? Sumagot si Jiyon na ang rift na iyon ay isang S-rank kung kaya kailangan nila ng urgent na tulong. Kapansin-pansin ang ginawang pasekretong pagngisi ni Sungwoo. Pretty good lahad niya. Baek Kang-hyuk, ito raw ay nakikita niya na ngayon sa bagong liwanag. Pardon, patanong na sabat ni Jiyon. Wala tugon naman ni Sungwoo. Matatanggap rin nito ang balita sa hindi katagalan, kung kaya ito raw ay mag-relax na lang muna rito't huminga. Sa kanyang isip ay inilahad na mukhang ito ay hindi pa rin kino-contact ng branch. Well, kahit na ano paman, kung emergency ang pag-uusapan sa tingin niya ay mas urgent itong nangyayari rito ngayon. Sumigaw si Nabi na wag hawakan ng mga ito ang kanyang buntot. Napaka-cute, sambit naman ng isang lalaki, napaka-chubby na buntot. Ano, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip. Iniisip daw ba ng mga ito na ang lugar na ito ay kung anong uri ng cat cafe? Ang mga ito raw ay mga hamak lamang na mga road customers, mga walang balak na kumain. Thus ang mga ito ay kanyang itinulak palabas. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong ang lalaki kung ano itong ginagawa nito. Talaga raw bang ganito ito karod sa mga customer? Tama, ganoon nga, tugon naman ni Sungwoo. Mula doon ay isinarado niya na ang pinto. By the way, lahad niya kay Jiyon, ito ay isang hunter. Tama raw ba? Oo, tugon naman ni Jiyon. Siya raw ay nagtatrabaho sa office, subalit siya ay nagkaroon na ng awakening. Hasambit ni Sungwoo. So ito ay isang hunter, kung ganun ito ay perfect. Napatanong si Jiyon kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabihan ni Sungwoo si Nabi na magpahinga na muna at pagkatapos ay sumagot kay Jiyon na kung ito ay pupunta sa isang restaurant, kailangan nitong kumain. Teka lang, sambit ni Jiyon, ito raw ay hindi ang tamang panahon para rito. Subalit sinabi lang ni Sungwoo sa kanyang isip na ano ang pinagsasasabi nitong hindi ito ang tamang panahon, hindi raw ba't sinabihan niya na itong mag-relax. Idinagdag na ang bilang ng mga bumibisitang hunters sa kanyang restaurant sa nagdaang mga araw ay hindi nag-increase. Bakit? Iyon ay dahil kahit na nakaka-improve ng abilities ang kanyang isini-serve na pagkain hindi lang sa ito ay mayroong malalang lasa, ito rin ay hindi ganoon ka-effective. Gayunpaman ang mga dish na mayroong immediate effect ay hindi na rin ganoon kasama. Ito ay perfect sa pag-capture sa atensyon ng mga exhausted at pagod na mga hunters, kung kaya, kailangan niya munang magtapon ng ilang masasarap na pagkain na mayroong immediate effect bilang bait. Inilahad kay Jiyon na sa isang tingin lang ay masasabi niya nang ito ay mayroong nararamdamang chills sa bandang likuran nito pati na cold symptoms. Kailan lang, tama raw ba? Sumagot si Jiyon na iyon ay hindi maiiwasan since sila ay palaging nag-o-overtime at hindi nakakauwi. Gayunpaman, idinagdag ni Sungwoo na na-experience nito ang bagay na ito dahil sa lamig na pumapasok sa loob ng katawan nito. Kadalasan nitong ginagamit ang ulo nito, kung kaya, ang leeg at mga balikat nito ay napakalamig. Excuse me, sabat naman ni Jiyon, ito ay isang restaurant, hindi raw ba? Kaya bakit pakiramdam niya siya ay nasa pharmacy? Kasabay ng pagpihit ay inilahad ni Sungwoo na mayroon siyang perpektong dish para sa taong katulad nitong mayroong malamig na katawan, ito raw ay maghintay lang muna saglit. Hasambit ni Jiyon sa kanyang isip. So ito ay nagbebenta ng gamot, kung ganun great. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na mayroon siyang nakuhang maraming ganito mula sa mga bastards na gigantis na iyon kanina. Sa kanyang isip naman ay napatanong si Jiyon kung bakit ito umaasta ng napaka-nonchalant pagkatapos na marinig ang kanyang paliwanag, ngunit since ni-request ng first order ang tulong nito malamang na ito ay napakalakas. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kumo-contact ang branch patungkol sa pagbubukas ng gate, kung kaya, ito ay nangangahulugan lang na ang problema na iyon patungkol sa rift ay mayroon ng nakarisolba. Kasabay ng pagtingin kay Sungwoo ay idinagdag na ang taong ito ang may kagagawan, tama raw ba? Basic manual para sa pag-deal sa mga returnees R1. Maging kasing ingat sa pag-handle sa mga explosives, subalit ang mga ito ay kailangan ding itrato bilang mga tao. Kasabay ng ngisi ay sinabi ni Sungwoo na lumalabas na mukhang naorganisa na nito ang isip nito. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiyon na ang pagkain sa niluto nito ay maituturing din na pagsunod sa manual, hindi raw ba? Mula doon ay nagsimula ng magluto si Sungwoo at makalipas lang ang ilang sandali, ay inilabas niya na ang pangunahing ingredient.
Sinabi ni Jiyon na ito ay mukhang napakasarap. Ano ang dish raw ba na ito ay gawa sa clam? Sumagot si Sungwoo na ang dish na ito ay clam chowder, isang soup na mayroong clam. Nagtanong si Jiyon kung anong uri ng clam ang ganito kalaki at firm. Sumagot si Sungwoo na ito ay heragiges, natitiyak niya rong ito'y nakita na nito noon. Sinabi ni Jiyon na siya ay ipinanganak sa syudad kung kaya wala siyang gaanong alam patungkol sa mga seafoods, gayunpaman sa kanyang pagbaling ay nakita niya ang tinutukoy ni Sungwoo na heragiges. Teka lang, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't ito yung monster clam? Ano iniisip daw ba ng baliw na bastard na ito na ipakain sa isang hunter ang isang halimaw? Nagtanong si Sungwoo kung mayroon bang problema. Tugon ni Jiyon, siya raw ay hindi kasabay ng pagbaling ay idinagdag sa kanyang isip na ngunit ang mga returnees ay parang mga explosives kapag ikaw ay tumanggi, iyon na ang iyong magiging katapusan. Wala lahad niya kay Sungwoo, iyon daw ay wala lang. Clam chowder recipe. Una ay mag-stir fry ng bawang, patatas at bacon, magdagdag ng harina, stir fry ang mga patatas at clams, and then magdagdag ng gatas at broth. Ang gatas ng isang minotaur ay mayroong mas mababang lactose, subalit mas mataas sa vitamin at fat content kaysa sa regular na gatas ng baka. Ibuhos ang gatas at habang hinahalo ay magdagdag ng iba't ibang mana, coat ng manipis na layer ang mga ingredients at pagkatapos, ay stir ng mabuti at walang tigil nang hindi masunog. Pagkatikim ay sinabi ni Sungwoo na hindi na masama, sa puntong ito ay handa na ang hot soup o clam chowder. Take your time, lahad niya kay Jiyon. Sinabi ni Jiyon na ang bilis naman nitong makapaghanda. Sumagot si Sungwoo na iyon ay dahil sa siya ay medyo nag-exaggerate nung sinabi niyang ito ay clam chowder, dahil actually ito lang naman ay isang milk porridge na mayroong clam. Ano, gusto raw ba nitong lagyan ng parsley sa itaas? Isang bagay naman na mariing tinanggihan ni Jiyon dahil hindi niya raw alam kung ito yung balat ng kung anong halimaw o ano paman. Sa sumunod na segundo'y tumikim na si Jiyon. Ang anticipation ni Sungwoo ay mararamdaman. Sinabi ni Jiyon na ito ay warm. Ito raw ay parang pagwa-warming up sa harap ng isang fireplace, pagkatapos na manigas sa kalagitnaan ng winter. Sa kanyang patuloy na pagsubo ay pinagpawisan si Jiyon, dahilan upang habarin niya ang kanyang suit, at mapaho. Ito ay refreshing, tama ba? Patanong na sambit ni Sungwoo. Oo, tugon ni Jiyon, ito raw ay refreshing, sabay dagdag sa kanyang isip na ang dish na gawa sa kauna-unahang monster na nakain niya, ay napakasarap. Mula doon ay lumipat ang eksena sa South Korean branch ng Hunters Association kung saan isinasagawa ang S-rank overgate hearing. Dito ay makikita si Kang Hyuk sa harap ng manager ng South Korean branch. Sinabi ni Kang Hyuk sa branch manager na hindi niya alam kung ano ang gusto nitong sabihin, subalit sinasabi niya lang ang eksaktong bagay na nakita niya. Nagtanong si branch manager Lee Jung-hoon kung papaano naman daw ba yung patungkol sa unidentified monster. Manager Lee, tugon ni Kang Hyuk, iyon ay hindi isang unidentified monster, iyon ay isang hamak lamang na restaurant owner. So lahad ni Manager Lee, so sinasabi raw ba nitong ang restaurant owner na iyon ay nagawang matalo ang 12 ng mga halimaw na maaaring mas malakas pa sa S-rank sa loob lang ng 5 minuto? Manager Lee, sabat ni Kang Hyuk, mayroon daw siyang isang bagay na i-correct. Ang mga halimaw na iyon ay hindi maaaring mas malakas kaysa sa S-rank kundi talagang mas malakas kaysa sa S-rank. Idinugtong sa kanyang isip na winasak nga ng mga iyon ang measuring device, kaya gaano karaming beses pa raw ba nito binabalak magtanong? Ang punk na ito, sambit naman ni Manager Lee sa kanyang isip, ito raw ay napakabastos. Kasabay ng pag-exhale ay inilahad na kung ganon, talaga raw bang nagawang matalo ng restaurant owner na iyon ang ganoon karaming lagpas sa S-rank na mga halimaw? Hay, tugon ni Kang Hyuk, ilang beses niya na rong sinabi. Pues kung ayaw nitong maniwala, sabihin na lang nilang siya ang tumalo sa mga iyon. Nakaramdam ng pagkainis si Manager Lee sa kanyang narinig, umano'y alam naman na nito na ang bagay na ito ay hindi isang laughing matter, hindi raw ba? Hindi, tugon naman ni Kang Hyuk, hindi niya raw alam. Sa pasigaw na paraan ay inilahad ni Manager Lee sa pagmumukha ni Kang Hyuk na ang paglitaw ng isang taong mayroong hindi masukat na lakas sa gitna ng city. Ano talaga raw bang iniisip nitong iyon ay hindi big deal.
Ngunit Manager Lee sabat ni Kang Hyuk isipin daw nitong mabuti hindi raw ba't ang returnee na iyon na mayroong hindi masukat na lakas ay nagtatago lang sa buong pagkakataong ito at pagkabalik nun sa Earth iyon ay agad na nagpalista bilang returnee. Oo, tugon ni Manager Lee. Idinagdag ni Kang Hyuk na kung ang association ay wala namang kinalaman dun hindi raw ba't mas maiging iyon ay wag na lang nilang pakialaman, tama katugon ni Manager Lee. Hindi ba dagdag ni Kang Hyuk kung kaya ang taong iyon ay isa lamang normal na law-abiding restaurant owner kasabay ng paghampas sa mesa ay idinugtong na ang returnee na iyon ay sadyang ganoon isang taong hindi natatakot sa anuman, isang dignified na taong hindi iniisip na magtago. Kung kaya sa tingin niya raw ang taong iyon ay hindi nila magiging kalaban, sumagot si Manager Lee na ngunit ang mundo ay hindi lamang nahahati sa kalaban at kakampi. Ang pagkonsidera sa lahat ng mga posibilidad ay parte ng kanilang trabaho hindi porket mukhang mabuti ang taong iyon nangangahulugan ng iyon ay maaari nilang bigyan ng tiwala at kalayaan, dahil after all ang bagay na ito ay patungkol sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Nagtanong si Kang Hyuk kung sino naman daw ba ang nagsabing ito'y hindi patungkol doon. Well anyway ang mga tao rin naman na nasa itaas nito ang siyang magpapasya sa mga bagay-bagay. Umano'y ang sinasabi niya lang ganito ang judgment ng mismong agent na nandoon at since ang sinasabi niyang ito ay mahalaga, pakiusap paki-underline Miss Secretary. Ang dam na first order guy na ito sambit ni Manager Lee sa kanyang isip umano'y binabalak nitong laktawan ang isang napakahalagang sitwasyon ng ganito, napatanong kung ano ang dapat niyang gawin patungkol dito. Hindi nila mahahayaang mawasak ang kalahati ng kanilang sektor, sa pamamagitan ng pag-provoke sa mga returnee katulad ng ginawa ng ibang mga bansa. Tumingin si Kang Hyuk sa orasan nang biglang sinabi ni Manager Lee na sa tingin niya'y wala na silang iba pang choice, ang bagay na ito'y ipapaubaya na lang nila sa mga higher-ups. Oo, tugon ni Kang Hyuk ang bagay na ito'y ipaubaya na lang nila sa mga iyon o ano paman kung ganun maaari na raw ba siyang umalis ngayon, mayroon pa siyang urgent na bagay na kailangang gawin. Ano tugon ni Manager Lee isang bagay na urgent oo tama kailangan nitong mag-investigate at mag-patrol Manager Lee sabat ni Kang Hyuk ito raw ay walang sense, sabay lahad na ang urgent niyang gagawin ay ang pagbili ng lupa. Ganito ang naging reaksyon ni Manager Lee sa kanyang narinig ibinulong ni Kang Hyuk na ang pinakamalakas na returnee sa kasaysayan ay isang restaurant owner kung kaya hindi raw ba't ang lupang kinatatayuan ng restaurant nun ay ang siyang pinakaligtas kahit na mawasak pa ang Earth, ano siya lang daw ba ang nakakakita sa potensyal na ito? Sumagot si Manager Lee na ito ay tama bakit daw ba kasi hindi niya ito naisip noon sabay sigaw at hampas ng board sa ulo ni Kang Hyuk ano iniisip daw ba nitong ganoon siya magre-react? Ang bagay na ito ay patungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan kaya ano ang pinagsasasabi nitong pagbili ng lupa. Sinabi ni Kang Hyuk na ang pag-take care sa kaligtasan ng mga mamamayan ay talagang mabuti subalit papaano naman daw ba ang patungkol sa kaligtasan ng kanyang bahay, itikom mo ang iyong bibig hiyaw ni Manager Lee ito raw ay napaka-annoying. Sa isang dako naman ay nagtanong ang isang hunter kung talaga bang ang first order ay walang match well lahad ng isa ang taong nagligtas sa kanila ay isang returnee kaya siguro naman iyon ay sapat na upang masagot ang tanong nito, iyon ay nasa ibang level. So team leader dagdag niya kay Min si So ito na raw ba ang restaurant na pinapatakbo ng returnee na iyon, ngunit ito raw ay mukhang napaka-normal. Sinabi ni Mincy na ilang beses niya nang binigyan ang mga ito ng warning subalit sasabihin niya itong muli, ang mga ito ay wag maging rude. Hey tugon ng mga hunter talaga raw bang iniisip nitong sila ay katulad ng first order, lumipat ang eksena sa loob. Welcome bungad ni Sungwoo hindi ko alam kung sa papaanong paraan subalit sinabi ni Mincy na dinala niya ang mga ito rito, at sumagot naman si Sungwoo na mahusay ang ginawa nito. Salamat sa iyo sir lahad ni Mincy umano'y salamat dito't walang nangyari sa kanilang masama, salamat. Nagtanong si Sungwoo kung anong salamat ang pinagsasasabi nito, yung ginawa niya ay hindi naman sapat upang ma-deserve ang pasasalamat nito. Ang ibang mga hunters ay nagsiupo na kasabay ng paghila sa kanyang upuan ay inilahad ni Mincy na wala silang anumang magawa para rito, kung kaya naisip nilang tulungan na lang ang business nito.
Ang paningin ng mga hunters ay natuon kay Sungwoo sa pabulong na paraan ay sinabi ng isa na ang akala niya ito ay mayroong katawang kayang makipag 3 versus 500 ang akala niya raw ito ay magmumukhang cold killer alam mo na, yung tipong mayroong shaggy na balbas. Sinabi ng isa na ang makita itong ganito, ito raw ay mukhang normal lang na restaurant owner. Ngunit teka lang ito raw ay good looking, ito raw ay napakagwapo. Oo lahat naman ng tatlo sa kanilang isip talaga rong ito ay napakagwapo, ano ito raw ba ay isang idol. Sa puntong ito ay kinuha na ni Nabi ang mga clam chowder at easy nerve, nagpasalamat ang mga hunter. Nang matikman sa pautal na paraan, ay sinabi ng isa na ito ay napakasarap. Team leader Baling naman ng isa pa kay Min si umano'y siya'y hindi pa nakakain ng ganito kasarap noon na nagpa-react sa kanya ng ganito ka-explosive so patanong na tugon ni Mincy, dumugtong ang hunter na ngunit ang makakain ng ganito kasarap ay nagdudulot upang siya ay mawalan ng choice, ito raw ay beautiful taste. Ganoon balahad ni Mincy at makalipas ang ilan pang mga sandali, ay naubos na ng mga hunter ang kani-kanilang parte. Good sambit naman ni Sungwoo sa kanyang isip, siya raw ay nakasecure ng 5 tao na magpo-promote sa kanyang restaurant sa pagkakataong ito. Kapag ang mga ito ay bumalik sa kanilang estasyon at ipaliwanag doon kung gaano kasarap ang kanyang pagkain, tiyak na yung iba ay tutungo rito sa kuryosidad. Ngayon dapat daw ba na dahan-dahanin niya lang ang pag-transition patungo sa monster na mga ingredients, tama ganoon daw ang gagawin niya. Sa pamamagitan nun bago pa man malaman ng mga ito ang kanilang mga katawan ay hindi na makakatanggi pa, umalangaw-ngaw ang kanyang tawa.